at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ating mga headlines, sa NBA Finals Update, Oklahoma City Thunder tinanghal bilang 2025 NBA Champion. Shai Gilgeous-Alexander kinurunahan bilang Finals MVP. Sa international news naman, Pentagon Chief Hegseth ipinagmalaki ang paglabas-masok ng US bombers sa Iran nang walang nakakaalam. Ang Iran naman inactivate na ang kanilang air defense sa Tehran. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagmalaki naman ang mga bagong dalang kasunduan na magbibigay ng oportunidad sa mga Pinoy matapos ang kaniyang working visit dun sa bahagi ng Japan. Si Vice President Sara Duterte naman kunestyon ang foreign policy ng Pilipinas at ang deployment ng US missile. Si Philippine National Police Chief Torre, paigtingin pa raw ang emergency capabilities ng hanay ng pulisya at paggamit ng 911 hotline, lalo pang palalawakin ng 911 hotline, at live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinurunahan bilang 2025 NBA Champion ang Oklahoma City Thunder. Nagawa ng NBA Champion ang Oklahoma City sa Game 7. Nagawa ng Thunder na patumbahin ng Pacers sa Game 7. Ni Shai Gilgeous-Alexander kung saan kumamada ng 29 points, 12 assists at 5 rebounds sa loob yan ng 40 minutes na paglalaro. Sinamantala ng kupunan ng injury ni Pacers guard Tyrese Haliburton upang dominahin ang laban, lalo ng third quarter kung saan ay gumawa ang 2025 NBA champion ng 34-20 run. Sa unang quarter pa lamang kasi ng naturang laban ay nagtamo itong si Haliburton nang hindi matukoy na injury at kinailangan siya na dalhin ng medical staff sa locker room. Pinilit pa rin makapagsabayan ng kanyang mga kapwa Pacers player at nagawa nila na iposte ang 1-point lead sa pagtatapos ng unang bahagi o yung unang kalahati ng naturang laban, 47-48. Gayunman, tuluyan itong binura ng Thunder matapos ang maagang lead sa third quarter kung saan unang 5 minuto ay nagawa na agad ng kupunan na iposte ang 18-8 run. Hindi na nagpabaya pa ang Thunder at pinanatili ang magandang lead sa pagtatapos ng Game 7. Samantala, 7 minuto na inilagi ni Tyrese Haliburton sa hardcourt, nagawa naman niya na makapag-ambag ng 9 na puntos kasama na ang all-around presence sa pagsisimula ng laro. Labis naman na nag-level up ang reserve guard ng Indiana na si Benedict Maturin at nagawa niya na makapagpasok ng 18 points at umagaw ng 12 ulit sa rebound sa pananatili dyan sa hardcourt. Kung babalikan mga kabombo at mga ka-Star Nation sa kasaysayan ng 4 na pagkakataon ng lumaban ang Oklahoma City Thunder sa NBA Finals, ngunit isa lamang ang naging matagumpay nitong panalo, 1979 Finals. Ang naturang kupunan mga kabombo ay tinawag pa noon na Seattle Supersonics. At dahil nga sa panalo ng kasalukuyang Thunder roster, 2 kampyonato na ang bit-bit ng kanilang kupunan. Tinanghal din bilang Finals MVP si Gilgeous-Alexander matapos naman ang impresibong performance sa unang playoffs hanggang sa tuluyang maibulsa ang championship trophy. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni NBA Commissioner Adam Silver kaugnay sa announcement ng Finals MVP. For the first time in 25 years, the same player won the regular season MVP, the scoring title, and now he's your Finals MVP, Shai Gilgeous-Alexander.
Yan mga kabombo ang tinig ni NBA Commissioner Adam Silver para sa announcement ng Finals MVP. Sa kanyang mensahe naman, pinasalamatan ng bagong NBA champion ang mga kapwa players, pamilya at lahat ng sumuporta sa kanya. Narito naman ang tinig ni Shai Alexander sa kanyang mensahe. A lot of hard work, a lot of hours in the gym. This isn't just a win for me. This is a win for my family. It's a win for my friends. This is a win for everybody that was in my corner growing up. This is a win for the fans, the best fans in the world. I love you guys. It means everything. That's why you play the sport. You play the sport to win. You play every sport to win. We have a team full of competitors. And we did what it took this year to be champions, and we deserve this. We rose to the moment. And here. Tinig po yan ng NBA MVP na si Shai Alexander. Sa kasalukuyan, wala pang announcement mga kabombo kung kailan isasagawa ang Victory Parade doon sa Oklahoma City Thunder o Oklahoma City. Kasunod ho ng matagumpay na kampanya ng Thunder ngayong season na ito. Samantala, bago pa man ang laban ng Oklahoma City Thunder at ng Pacers, nagsilbing heavy favorite na talaga ang Oklahoma City Thunder sa mga betting sites dyan sa Amerika. Pagbaman ng laban, ang Thunder mga kabombo ay may 7-point favorites laban sa Pacers. Batayan dun sa naging projection ng DraftKings Sportsbook. At sa ilalim nga ng naturang projection, ang over o under na total team points para sa Oklahoma City ay 110.5 habang sa Indiana ay aabot lamang sa 103.5. Ibig sabihin, bago pa man yung Game 7 ay mataas na talaga yung tsansa ng Oklahoma City Thunder na may panalo yung laban batay sa assessment ng mga observers. Sa ilalim nga ng simulation at projection na ginawa ng mga nangungunang betting sites sa Amerika, ang money line para naman sa Oklahoma City Thunder ay hanggang negative 20 o negative 265. Ibig sabihin, kailangan magbayad ang isang mananaya ng $265 para makapagbulsa ng $100 na panalo. Mas mababa ito kumpara dun sa Pacers na nangunguha at nangangahulugan huyan na mas mababa ang tsansa ng Pacers talaga na manalo sa naturang laban. Umabot kasi sa positive 260 ang money line para naman sa Indiana ngayong Game 7. Ibig sabihin, kung tumaya ka, kung tumaya ang isang bettor ng nasa $100 para sa Pacers, ay magbubulsa ang naturang bettor ng nasa $260 kung tuluyan itong nanalo dun sa naturang laban. Kabilang nga sa mga kilalang celebrities na tumataya para sa Oklahoma City Thunder ay ang rapper na si Drake, at tumaya ang rapper na nasa $600,000 para yan sa OKC para naman maipanalo sana ang Game 6, ngunit tuluyan din siya na nabigo ng naturang pustahan mga kabombo. Isa pang fan ng OKC ang pumusta ng $105,000 gamit naman ang positive 160 money line. Ibig sabihin, ngayong nanalo ang Oklahoma City Thunder ay nag-uwi naman siya ng nasa $298,000 na kita. At yan mga kabombo, ang ilan lamang sa mga sidelights kaugnay ng NBA Fever. Bombo International News. Sa gitna pa rin po ng development dyan sa Middle East, ipinagmalaki ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth ang paglabas-masok ng U.S. bombers sa Iran nang walang sino mang nakakaalam. Ito ay kasunod ng matagumpay na pagpapasabog ng US bombers sa 3 nuclear sites ng Iran nitong araw ng Linggo, June 22 na tinawag na Operation Midnight Hammer. Base sa mapang ibinahagi ng Pentagon sa flight route ng B-2 stealth bombers na ginamit ng Amerika sa pagpapasabog sa nuclear sites ng Iran, nagtungo ang mga ito sa Iran sa pamamagitan ng Mediterranean at saka tumungo ng Israel, Jordan at Iraq. Hindi naman malinaw kung nasa
nasabihan ang tatlong bansa hinggil sa flights ng US bombers. Ayon sa Pentagon Chief, kasama sa operasyon ang masusi at maagang pagpaplano, misdirection at ang pagpapairal ng pinakamataas na operational security at hindi namamalayang paglabas-masok ng kanilang bombers nang hindi nalalaman ng Iran. Nagmarka naman ito ng kauna-unahang paggamit sa operasyon ng Amerika sa kanilang higanting 30,000-pound bunker-busting bombs na tanging ang US aircraft lamang ang kayang makapagdala at ng massive ordnance penetrator. Kaugnay niyan, narito pang karagdagang naging payag ni Pentagon Chief Pete Hegseth. This is a plan that took months and weeks of positioning and preparation so that we could be ready when the President of the United States called. It took a great deal of precision, it involved misdirection, and the highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. Samantala, pinagmalaki din ng Pentagon Chief na walang ibang bansaan niya sa mundo ang makakagawa ng naturang operasyon kundi ang Amerika. Bagamat pinuri ng Pentagon Chief ang pambihirang tagumpay ng kanilang kaalyado na Israel, partikular na ang militar nito, mula sa simula hanggang sa nagpapatuloy na pagpapahina nito sa kapasidad ng Iran. Ayon naman sa Israel, isinagawa ang pag-atake ng US sa Iran sa pakikipagtulungan sa kanilang militar. Bagamat nilinaw ng Amerika na hindi kasama sa pag-atake ang jets ng Israel. Samantala, sa kabila naman ng pag-atake sa kanilang nuclear facilities, inihayag ng Iran na walang na-detect na leak ng anumang nuclear material. Sa kaugnay pang balita, kinumpirma mismo ng International Atomic Energy Agency na wala pong malawakang radiation sa Iran at karatig na bansa kasunod ng pambobomba ng Amerika sa tatlong nuclear facilities ng Iran. Nakasaad din sa inilabas na report ng Gulf Cooperation Council at Iranian Red Crescent na walang abnormal na radiation sa buong rehiyon sa kabila ng nangyaring pambobomba. Maalala na tinawag nga ng US na matagumpay ang ginawa nilang pambobomba sa mga nuclear facilities ng Iran, partikular na sa Fordo, Natanz at Isfahan, gamit ang B-2 stealth bombers at submarine launch Tomahawk missiles. Ang Fordo facility ay ibinagsak ng US ang ilang 30,000-pound bunker buster bombs. Ang mga ito ay may kakayahan na pasukin ang mga underground bunker at pasabugin ang anumang pasilidad na nasa ilalim ng lupa. Hindi ito kahalintulad ng iba pang mga bomba na gumagawa ng malawakang pagsabog na nagdudulot ng maraming casualties, kundi tanging ang target area lamang ang pangunahing apektado oras na sumabog ito. Sa Natanz naman at Isfahan, gumamit dito ang Amerika ng Tomahawk cruise missile na may kakayahang pasabugin ng anumang istruktura na nasa ilalim ng naturang pasilidad. Ang mga naturang missile ay kilala sa precision strikes at nagagawang sirain ang mga pasilidad sa loob lamang ng ilang sandali. Sa naging serye naman na operasyon ng Amerika, gumamit ito ng B-2 Spirit stealth bomber. Ang B-2 ay isa pong strategic long-range bomber na may kakayahang magdala ng mga kargamentong aabot sa 40,000 pounds. Nagagawa nitong lumipad sa loob ng 11,000 kilometers nang hindi sumasailalim sa refueling hanggang aabot naman po sa 18,000 kilometers kung dadaan ito sa mid-air refuel. Kaya po nitong lumipad sa layong 50,000 feet sa himpapawid. Gumamit din ng Amerika ng submarine mula sa US Navy na silang nagpalipad ng mga Tomahawk missile na tumama sa dalawang pasilidad at ang submarine launch na Tomahawk missile ay isa pong subsonic at nagagawa po nitong lumipad sa layong 880 kilometers per hour. Sa mga karagdagan pong balita sa ibayong dagat, inactivate na ng Iran ang air defense nito sa may Tiran sa mga unang oras ngayong araw ng Lunes, June 23 ayon sa local media. Ito ay kasunod na rin ng inulunsad na missile attack ng Iran sa Israel nitong umaga na naharang naman ng air defense ng Israel ayon sa kumpirmasyon naman opisyal mula sa Tel Aviv. Iniulat naman ng state-affiliated media na na-intercept ng air defense system ng Iran ang hostile targets sa kabisera ng Tiran. Kinumpirma din ng Israel Defense Forces na naglunsad ang Iran ng panibagong bugso ng missile strikes sa Israel.
Nagbunsod naman ito ng pagtunog ng mga sirens sa ilang mga lugar sa bansa. Kaugnay nito, inatasan na ng Israeli military ang publiko na pumasok sa bomb shelters o mamad at tiniyak na gumagana ang kanilang defense system. At dahil nga mga kabombo sa samut-saring reaksyon dahil sa paggamit ng Estados Unidos ng B-2 Spirit o yung binansagang invisible bomber at binansagan din bilang Ghost dahil sa kapasidad nito na makapagkubli sa radar system at iba pang monitoring facilities. Inilunsad ito mga kabombo noon pang 1988 at dumaan sa maraming pagbabago at mas angkop na stealth capabilities. May haba ito mga kabombo na aabot sa 69 feet o katumbas ho yan ng nasa 21 meters. Yung kanyang haba na tinutukoy batay ho dun sa inilabas na data ng mga eksperto. Yan, pinapakita natin mga kabombo yung kanyang haba at 172 feet, 52.4 meters ang katumbas mga kabombo. At yung kanya namang yung kanyang bigat ay 376,000 pounds. Yung kanyang kaya hong liparin ay nasa 6,900 miles. Katumbas ho ito ng 11,000 kilometers yung kanyang takbo mga kabombo habang bit-bit yung napakabigat na kanyang karga. At ito ay yung kanyang tinatawag na range. At dalawang sakay nito mga kabombo, yung mismong piloto at yung mission commander na siyang nagdidikta naman. At capable siya na gumamit ng iba't ibang klase ng pampasabog na maaaring ibagsak doon sa mga pasilidad na kanyang target. Ito naman yung tinatawag na payload ng naturang bomber plane. At yung capabilities nito mga kabombo, ayan, at yung capable payload capacity ay hanggang 40,000 pounds at conventional and nuclear weapon. At kabilang ho dyan, yung iba pang mga pasilidad na karga nito. Yung combat record ho niya ay subok na dahil nga doon sa mga pagsubok na ginamit itong naturang pasilidad doon sa may area ng Kosovo, Iraq at Afghanistan. And ito nga, yung pinakahuli ay dyan sa Iranian facilities. At ito mga kabombo ay napakamahal pala nitong klase ho na ito ng pasilidad sapagkat ito ay mayroong halaga na nasa $2.1 billion. Kung i-convert yan dito sa Pilipinas mga kabombo ay 117.6 billion pesos. Batay ho yan sa rough estimate kaugnay ho ng halaga o value ng naturang pasilidad na ginagamit ngayon ng Estados Unidos. Nag-issue naman po ng worldwide caution ang US State Department sa kanilang mamamayan na nasa ibang mga bansa sa gitna rin ng napapatuloy na tensyon sa Middle East. Base sa inisyong security alert ng US State Department, may posibilidad na magkaroon ng mga demonstrasyon laban sa mga mamamayan ng Amerika at interes nito abroad. Maaari din anyang malagay sa panganib ang seguridad ng mga bibiyahe o naninirahan sa ibang bansa kung saan nagresulta ang labanan sa pagitan nga ng Israel at Iran sa pagkaantala na ng mga biyahe at pagsasara ng airspace sa Middle East. Kaya't inaabisuhan ng kagawaran ang mga US citizens sa buong mundo na pairali ng iba yung pag-iingat. Hindi naman binanggit sa abiso ng US ang pakikialam nito sa nakalipas na pag-atake ng kanilang US bombers sa 3 nuclear sites ng Iran na ibinabala ng Tehran naman na mayroon daw irreparable consequences. Noong Sabado, sinimulan na nga ng Amerika ang evacuation flight sa mga American citizen at permanenteng naninirahan sa Israel o West Bank. Gayon din inatasan na rin ng Amerika ang kanilang staff at diplomatic missions sa Iraq at maging sa Lebanon na lisanin na ang nasabing mga bansa bago pa man isinagawa ng Amerika ang pambomba sa nuclear facilities ng Iran kahapon Hunyo 22. Muna tayo ng report mga kabombo, kaugnay naman ang reaksyon ng ilang mambabatas natin, kaugnay doon sa sigalot dyan sa gitnang silangan at yung pag-intervene ng Estados Unidos. Alamin natin ang nakakalap na impormasyon ni Bombo J. Sigalvez.
Nabahala si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senadora Amy Marcos sa pagsali ng Estados Unidos sa sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Ang pahayag ni Marcos ay matapos na bombay ng Amerika ang 3 nuclear facilities ng Iran na ngayon ay tinuturing na isang direktang paglawak ng Amerika sa lumalawak na Israel-Iran conflict. Gate ni Marcos, ang pakikialam ng US ay mas nagdagdag ng pandaigdigang peligro kung saan marami anya sa ating mga kababayan ang naiipit sa digmaan. Nabahala rin ang mambabatas sa lagay ng langis o krudo kung saan tiyak na may mabigat na implikasyon sa ekonomiya ng bansa, sa agrikultura, transportasyon, pabrika, pagawaan at iba pa. Kinalampag nito ang Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Philippine Overseas Labor Offices na gawing prioridad ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa Israel at Iran. Nanawagan naman si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na dapat diplomasya sa halip na pagsalakay ang pairalin at magsagawa ng dialogo sa halip na karahasan. Bagamat anya malayo ang kaguluhang ito sa bansa, hindi maiwasang mag-alala sa lumalalang sitwasyon, lalo na anya, hindi na mabilang mga inosenteng sibilyang apektado, kabilang ang mga overseas Filipino workers na naninirahan at nagtatrabaho sa gitnang silangan. Maging si Senate Minority Leader Coco Pimentel ay naniniwalang malaking epekto sa bansa, dulot na nangyayaring sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, partikular ang posibleng pagsirit ng presyo ng langis. Dahil dito, inayag ng senador na maaring kontribusyon ng bansa sa issue ay huwag kumampi at maging venue o tulay para sa usaping pangkapayapaan. Malaking impact nito kasi of course oil prices apektado for sure. And then ang dami natin deployment sa area na yon. Tinatawiran ng mga missiles yung area na yon. So ang contribution siguro natin dito is to observe the cold neutrality of an impartial judge. Kung pwede, mag-contribute tayo sa settlement of the issue. Huwag tayong kumampi, gumit na tayo, offer tayo to be what? Venue for talks. What? As the bridge between the two countries. Yan ang gawin natin. Kasi kailangan peaceful resolution po ito. Thousands of missiles na po ang mga pinapaputok nila at delikado kasi isang maling location na mapasabugan, it might really escalate. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report mula sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos ay pinagmalaki ang mga bagong dalang kasunduan na magbibigay oportunidad sa mga Pilipino matapos ang kanyang working visit sa Japan. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Bit-bit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong kasunduan na magbibigay oportunidad sa mga Pilipino sa kanyang pagbabalik bansa mula sa kanyang working visit sa Osaka, Japan. Kabilang sa mga naselyuhang proyekto sa kanyang working visit ay ang partnership ng Canadevia Corporation at Philippine Ecology Systems Corporation para sa isang waste-to-energy project na tutugon sa problema ng basura at pagbibigay rin ng malinis na enerhiya sa bansa. Nangako rin ang Tuneshi Group na magtatayo ng kauna-unahang methanol dual-fueled Kamsarmax bulk carrier sa Cebu na makakatulong na palakasin ang posisyon ng Pilipinas sa larangan ng green shipping. Sa larangan naman ng turismo, pinalalim ng Pilipinas ang ugnayan nito sa mga leader ng turismo sa Japan upang makahikayat ng mas maraming turista. Habang sa pakikipagpulong naman ng Pangulo sa Japan Aerospace Exploration Agency na pag-usapan ang mga posibilidad na pagtutulungan sa larangan ng space technology, partikular sa disaster monitoring, pagsuporta sa mga magsasaka at pagpapatibay ng kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, isa sa mga highlight ng working visit ay ang pagdalo ng Pangulo sa World Expo 2025 kung saan ipinagmalaki nito ang Philippine Pavilion na sumalasalamin anya sa mayamang kultura ng Pilipinas. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na nagpapatuloy ang kanyang administrasyon upang puspusang ipursige, maiangat ang mga maliliit na negosyante. Ayon pa sa Presidente, nagpapatuloy ang pagpapatupad ng reforma sa ekonomiya ng bansa kung saan malaking bahagi din ang mga nasa micro, small and medium enterprise. Sinabi pa ng Pangulo na sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry, maaaring makatulong ito sa problema ng mga maliliit na negosyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman,
puspusan ang ating pagtutulak ng mga programang sumusuporta sa maliliit na negosyo. Yan po ang trabaho ng ating DTI na sekretary. Dahil siya po ay nagsimula. Alam niyo po ba yung damit na kamiseta sa Pilipinas? Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 24 na minuto na makalipas sa alas 12 ng tanghali. Pinatiko si Vice President Sara Duterte ang foreign policy ng Administrasyong Marcos at nanawagan ng neutrality sa Pilipinas sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Sa kanyang naging talumpati sa rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinagawa naman doon sa Melbourne, Australia, sinabi ng pangalawang Pangulo na dapat gamiting diplomasya at hindi dayuhang armas para igiit ang 2016 Arbitral Award sa bahagi ng West Philippine Sea. Narito ang bahagi ng naging mensahe ni Vice President Sara Duterte. Alam na ng buong mundo na sinabi sa Arbitral Award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang. Bagian ng pahayag ni Vice President Sara Duterte, tinukoy nito ang US Typhoon Missile System na ipinwesto sa Pilipinas nitong taon na inalmahan ng China. Git ng pangalawang Pangulo, dapat maging kaibigan ng lahat ang Pilipinas pagdating sa ugnayang panlabas o pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang bansa at umiwas sa pagiging kasangkapan sa sigalot ng mga makapangyarihang bansa. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. You always stay in the middle. You are friends with US, yes. You are friends with China, yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. Very good bilateral relations with Australia. I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigira sa Pilipinas? Bagian ang mga karagdagan pampahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, umakyat na sa 253 overseas Filipino workers ang humiling na ma-repatriate sa gitna yan nagpapatuloy na palitan ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Iran. Sa ika-10 araw ng Operation Rising Lion ngayong June 22, iniulat ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na mula sa naturang bilang ng repatriation requests, nasa 50 pa na overseas Filipino workers ang kumpirmadong sunod na batch na marirepatriate pa uwi ng Pilipinas. Una rito, nasa 25 na OFWs na ang na-repatriate, habang 100 naman ang mga turista at estudyante na nakauwi na sa bansa. Samantala, ayon din sa embahada, nananatili pa rin na nasa kritikal na kondisyon ang isang Pinay worker na nakatakdang muling sumailalim sa procedure. Kasalukuyang nakakonfine ito sa ICU ng Chamera Medical Center. Pumalo na rin sa 127 Pilipino ang nawala ng tirahan dahil sa pagtama ng missile ng Iran. Nailipat naman na ang nasa 118 sa temporary housing accommodations at siyam ang pinuproseso pa para sa kanilang resettlement. Naabutan naman na ng embahada ng tulong ang nasa 375 nating kababayan na nakatanggap ng emergency financial assistance, temporary shelter, relief packages na naglalaman ng pagkain, mga damit at hygiene products. Samantala, patuloy pa rin na hinihimo ang mga Pilipinong nasa Israel na voluntaryong magpa-repatriate sa ilalim ng Alert Level 3. Mangyari lamang po ay dumulog sa embahada upang makapag-avail ng programa ng gobyerno.
Samantala, inilunsad ng Philippine Embassy sa Amman doon sa bahagi ng Jordan ang crisis management team matapos na gawing exit point ang naturang bansa ng mga Pilipinong lumilikas mula sa Israel. Yan ay sa gitna ng tumitindi pa rin tensyon sa rehiyon. Itinaas ng Department of Foreign Affairs Alert Level Number 3 ang crisis status doon sa Israel at nananawagan ng voluntaryong repatriation. Nagsagawa naman ng pulong sina Ambassador Wilfredo Santos at Labor Attaché Army Peña upang paghandaan ang border extraction sa ilalim ng one country team approach. Ayon sa embahada, handa silang magbigay ng repatriation assistance alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa inilabas na ulat, nasa 27 ng Pilipino ang natulungan. Isa ang nasa kritikal matapos ang major surgery habang 223 ang humiling ng repatriation at 26 sa kanila ay kasalukuyang pinoproseso na. Sa kabuuan, 311 Pilipino ang nabigyan ng tulong kagaya ng cash aid at iba pang mga tulong. Samantala, nagbabala naman si Senator-elect Amy Marcos na siyang tumatayong chairperson ng Committee on Foreign Relations sa posibleng epekto ng Iran-Israel conflict lalo na sa mga overseas Filipino workers sa pagtaas ng presyo ng langis. Nanawagan pa siya sa international community na pairalin ang diplomasya at kapayapaan. Kuha pa po tayo ng karagdagang report ang Philippine National Police Chief na si General Torre umapila sa mga pulis na iindurso ang 911 hotline sa publiko. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Bea Piniza. Umapila ngayon sa mga pulis si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na iindorso ang kanilang 911 hotline sa publiko. Napag-alaman kasi ng hepe na bagamat maganda ang naging feedback ng publiko, partikular na ang naserbisyohan ng inisyatibong 5-minute response time rule ng kanilang hanay, maraming mga kababayan pa rin ang hindi pa nakakaalam na epektibo na ang paggamit ng naturang emergency hotline. Sa naging flag ceremony sa kampo kaninang umaga, nagulat ang hepe dahil maraming kababayan pa rin ang hindi nakakaalam na nagagamit ng 911 hotline at hindi naniniwala na gumagana ang naturang hotline. I'm very happy for the feedback of our kababayan, especially those yung mga nasa frontline na nakakakuha ng tulong sa ating kapulisan. What I'm surprised is, marami ang hindi pa nakakaalam that we have effectively reorganized and recalibrated yung 911. Marami tayong mga kababayan hanggang ngayon hindi pala alam at hindi naniniwala na ang 911 ay gumagana. Dahil dito, nanawagan na ng tulong si Torre sa kanyang mga pulis na i-endorso at muling imungkahi sa publiko na nagana at nagagamit na ang hotline. Ipakita rin anya ng kanilang hanay na sa pamamagitan ng paggamit sa 911 ay mabilis nang makukontak ang mga pulis para rumesponde sa kanilang mga pangangailangan at mga emerhensya. Please help me. Help me ipakita sa ating mga kababayan, i-advertise sa ating mga kababayan, ang pulis ay makukontak na through 911. Kaya sa inyo, sa ating mga rank and file, sa ating mga officers, pag may mga kaibigan, kamag-anak kayo, palagi nating i-remind lang, pag kailangan na ng tulong ng ating kapulisan, tayo ay nakukontak through 911 sa inyong mga cellphone. Kahit na walang load, pwedeng magamit ang 911. Samantala, naging masaya naman ng hepe na naging positibo ang mga naging feedback ng publiko. Partikular na mga natulungan na ng naturang inisyatibo na naging epektibo ang kanilang 5-minute response time rule. Ani Torre, nagpapakita lamang anya ito na nakikilala ng publiko ang serbisyong ginagawa ng kanilang hanay para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mamamayang Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update. Napanatili mga kabombo ng tropical depression na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang lakas nito kasabay ng tuloy-tuloy na pagkilos sa labas ng ating bansa. At batay nga sa report na inilabas ng Bombo Weather Center ay nananatili ang 65 km per hour na taglay na lakas ng hangin ng naturang sama ng panahon. Meron naman itong pagbugso na aabot sa 80 km per hour. Kaninang umaga, ito ay
namataan sa labas pa rin ng ating teritoryo at nag-develop yan mula sa pagiging low pressure area. Patuloy naman na binabantayan ng mga eksperto ang pagkilos ng naturang namumuo ng naturang sama ng panahon habang yan ay inaasahan na magpapatuloy sa hilagang kanlurang direksyon sa bilis na 15 km bawat oras. Sa kasalukuyan ay may layo pa rin ito na 2,380 kilometro at yan ay nasa hilagang silangan ng extreme northern Luzon at walang anumang direkta na epekto sa alinmang parte ng ating bansa ang naturang sama ng panahon na atin patuloy na tutugay-gayan mga kabombo. Samantala, ang Commission on Elections ay dudulog sa kataas-taasang hukuman kaugnay ng ilang mga usapin, lalo na yung tungkol doon sa mga kandidato, mga kabombo, yung hindi direktang nanalo, ngunit may mga protestang kinakaharap kaugnay doon sa mga ipinapalit doon sa mga kandidato na nagkakaroon, naharap sa samut-saring usapin. Alamin natin ang ulat ni Bombo Isa Cotoner. Nakatakdang magpasa ng motion for reconsideration ng Commission on Elections katuwang ang kanilang Law Department at Solicitor General hinggil sa pag-abandona ng Korte Suprema sa second place ruling. Ayon sa komisyon, maaari kasing magkaroon ng implikasyon ito sa mga nauna nilang nailabas na desisyon at sa mga plano pa nilang ilabas na mga resolution. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, hihiling sila ng klarifikasyon at hihiling ng baliktarin ang naging desisyon. Isa sa mga nais nilang bigyang linaw ay kung anong ruling ba na ito ay retroactive. Ibig sabihin, mag-a-apply ba ito doon sa mga nailabas na ng komisyon bago mailabas ang ruling, o ito ba ay prospective na ibig sabihin naman ay magkakaroon lang ng epekto sa mga resolusyon ng poll body pagkatapos may penal ang ruling. Mahalaga kasi ito, anya, dahil kapag natapos na ang proklamasyon ng isang kandidato ay mawawala na rin ang jurisdiksyon ng poll body sa kanila. Dagdag pa niya, nais din nilang malaman kung anong magiging implikasyon nito sa mga kandidato pagdating naman sa nasyonal na level. Kaugnay pa nito, magkakaroon din kasi anya ito ng epekto sa ilang mga rules ng COMELEC, kaya kakailangan nila itong i-amend o baguhin. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ano yung mga nailabas namin recently na mga desisyon na ang pinapaupo po namin ay yung mga second placer, dahil po yun yung doktrina. Pero dahil nga po may lumabas after, ang tanong po dyan, yung po bang desisyon na yun after can retroact o ang desisyon can only be prospective. Napaka-importante po niyan kasi po once na naproklama na ng COMELEC, nawawalan po kami ng jurisdiction. So ibig sabihin, kung may naproklama na po kami dahil siya ay second placer, ibig sabihin ba may lumabas na desisyon na ito, baliwala ba yung proklamasyon na ginawa sa kanya? And to think din po na ito ay decision pa, ito ay subject pa sa motion. Matatandaan na nakaraang linggo inabandona na ng kataas-taasang hukuman ang second place ruling. Ayon dito, pagdating sa local position, mapadisqualification o cancellation man ng certificate of candidacy, ang uupo dapat ay ang sumunod na pinakamataas na posisyon sa nanalo. Samantala, nilinaw naman ni Garcia na hanggat wala pang pinal na desisyon ng Korte Suprema para rito, ang uupo pa rin sa Hunyo 30 ay kung sino ang naiproklama ng poll body. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Walang pinal na desisyon, walang final na decision, lalo ang COMELEC o lalo ang ating kataas-taasang hukuman, walang restraining order. Halimbawa, kung sino po yung aming proklama, ay yung po ang aming pauupuin. Maliban na lang kung binaliwala namin ang proklamasyon at pagkatapos nag-utos ang COMELEC na paupuin yung halimbawa second placer, pero wala pang TRO mula sa Korte Suprema. Kasi nga po kung nauna. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago tayo musad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong tanghaling ito, kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga leader ng transport groups dito sa Pilipinas.
si Ginoong Mario Sullivan Balbuena Jr. ang atin makakausap sa pagkakataong ito via Zoom. Ginoong Balbuena, magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Ano po ang take ninyo doon sa panawagan ng Department of Transportation sa mga nasa transport sector na huwag na muna na magkilos protesta dahil mayroong 2.5 billion na ipagkakaloob na tulong kasabay ho ng inaasahan na taas papsahe o taas presyo ng produktong petrolyo dahil nga dito sa tension sa Middle East. Ano ho ang take ninyo dito, Ginoong Balbuena? Yun nga po, Sir Dennis and Ever, na hindi po kami kasama doon sa mga magpoprotesta para dito sa oil price hike dahil mayroon naman pong mga dialogo with the DOTR at meron naman pong 2.5 billion na ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang secretary ng DOTR may pronouncement na siya na malapit na po itong ilabas, kaya maghihintay na lamang po muna kami. Pero ganun pa man ay malaking dagok po, hindi lamang po sa mga pampublikong transportasyon itong pagtaas ng mga produktong petrolyo na umabot na po sa halos 5 pesos at 18 pesos po simula noong January. Okay. So, pero kung ikukonsidera ang bilang ho ng mga public utility vehicle drivers and operators, sa tingin po ninyo, sasapat ba yung 2.5 bilyong piso, Ginoong Balbuena? Hindi kasi natin malaman pa sa ngayon kung kanino i-distribute ito, kung sa mga PUJ lang ba, kasama ba dito yung mga motorcycle taxi, yung mga truckers, yung mga tricycle drivers. So, hinihintay pa po natin yung guidelines. Kung sa jeepney lamang po ito, siguro sasapat kung hindi naman po magtatagal yung conflict doon sa Middle East. At sana, wag naman. Kasi nga po, marami po talaga ang mahihirapan. Hindi lamang po yung umaangkat sa kanila ng mga produktong petrolyo, kundi yung mga kababayan po natin at yung mga apektado po sa... Okay. Maliban ho dun sa fuel subsidy, meron pang iba pa na may tutulong kaya ang gobyerno para ho sa mga PUV drivers and operators na maaaring maapektuhan talaga sapagkat hindi tayo limitado doon sa, kumbaga, kinakargang langis, kundi may ibang mga pangangailangan din na po pwede din naman na aksyonan ng pamahalaan. Ano ho sa tingin po ninyo, Ginoong Balbuena? Sana po maimbestigahan din natin yung buffer ng mga private oil companies para bakit ganito kalaki yung in-adjust na presyo, ganito kalaki yung itinaas na presyo, at maimbestigahan yung kung saan nga ba tayo dapat kumuha o kumukuha ng mga produktong petrolyo. Kung 10% lamang ang kinukuha natin sa Iran, dapat ho hindi po ganito kalaki yung pagtaas at hindi po tayo masyadong apektado. Dapat po yung buffer natin, hindi lang po, at least 1 to 2 months ang buffer po natin para pag dumarating po yung mga ganitong pagkakataon na may conflict sa gitnang silangan, naka-ready po tayo. Hindi lamang po doon sa pagtaas ng presyo, kundi baka mamaya hindi talaga makapag-supply. Ginoong Balbuena, maliban po dun sa mga kilos protesta na ibinabala po ng mga kasama po ninyo sa transport sector, mayroon din pong niluluto na taas pasahe. Kasama po ba ang manibela sa mga nagbabalak po na magpatupad po nito? Hindi po kami kasama doon sa nag-file ng fare increase dahil nga po naintindihan din natin yung ating mga kababayan, yung ating mga mananakay na mahirap na ang pinagdadaanan. Dagdag pahirap pa rin po itong fare increase na ito. Kaya po dapat masusi ang pag-analisa at pagpaplano ng ating pamahalaan dito po sa mga nangyayari po sa ngayon. Alright. Ginoong Balbuena, follow up lang dun po sa sinasabi nyo kanina na posibleng kulangin po yung supply. Kung sakali pong mangyari po ito, wala po bang, kung sakali po totally walang magde-deliver po ng supply po dito sa Pilipinas, ano po kaya yung posible po na mangyayari po dito, Ginoong Balbuena?
Maaari po, Sir Dennis and Ever, na mag-file din kami ng petition kung sakaling sumirit na sa aabot na ng 10 piso o mahigit pa yung pagtaas nito, hindi na rin naman namin kakayanin. Pero hanggat gumagawa sana ng paraan ng ating gobyerno, mananatili kami dito sa kung ano po yung pamasahe sa. If ever po, Ginoong Balbuena, mga magkano naman po kaya yung hihingin po ng inyo pong grupo? Siguro across the board, hanggang piso ho ang idagdag. Siguro wala munang per kilometers kasi meron namang fuel subsidy. Kagaya nga ng sinasabi natin, mahirap din po para sa flight ng ating mga kasamang drivers at operators. Kailangan talaga, mahirap po ito. Mahirap po itong kinakaharap nating mga problema ngayon dito sa giyera ng nasa Middle East. Kailangan po talaga, hindi lamang po ang Department of Transportation, pati po ang Department of Energy, ang Malacanang, ang magsanib puwersa po para pag-aralan po yung paano maiibsan yung kahirapan at paghihirap na papasanin ng mga motorista. Ayun. From time to time, kami huy muling makikipag-ugnayan sa inyo dito sa mga development po na ito. At hari nawa, hindi ganun kalakas o katindi maging impact po sa atin. Maraming salamat, Ginoong Balbuena. Maraming salamat po. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng Grupong Manibela, isa ho sa mga aktibong transport groups dito sa Pilipinas, kaugnay nitong inaasahan na malaking oil price hike na ipapatupad bukas at syempre ang pangunahing apektado yung mga nasa hanay ng transportasyon. Samantala, kuha pa tayo ng mga balita, Bombo Ever. Si Vice President Sara Duterte mayroon na lamang daw hanggang ngayong araw para magsumite ng kanyang tugon o reply sa pinadalang summons ng Senate Impeachment Court. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng kabuong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Senate Impeachment Court na hanggang ngayong araw na lamang maaaring magsumite ng kanyang reply si Vice President Sara Duterte sa ipinadala nilang summons kamakailan. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, ang ikalawang Pangulo ay binigyan ng pagkakataong mahibahagi ang kanyang kasagutan sa korte mula nung ito'y maibigay 10 araw ang makalipas, kung saan base raw sa sinusunod na nakasal sa saligang batas, maaaring ihain o hiahabol pa ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte hanggang mamayang bago mag-alas 12 ng hating gabi. Kaya't ang kanilang panig o depensa ay mayroon pang ilang oras para bigyang linaw o ibahagi ang kanilang kasagutan. Gusto nito'y sinaguro naman ng Senate Impeachment Court na tuloy pa rin ang pagproseso o pagsasagawa nila ng impeachment proceedings sakaling hindi maghain ng kanyang reply o tugon ang Vice Presidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Attorney Reginald Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court. Uusad pa rin naman po ang proseso. Nakalagay po sa Rule 7 ng Senate Impeachment Rules. Whether or not there's an answer or whether or not there's an appearance pero walang answer, patuloy pa rin po yung proseso. Pag sinabi pong isang araw sa ating civil code, hanggang 11:59 ng gabi po. Since naman po, inadapt na po ng impeachment court yung rules po ng e-filing o electronic filing sa lower courts. So we expect it to be emailed. Dagdag pa ng naturang tagapagsalita na ang kung tuluyang hindi magsusumite ang ikalawang Pangulo ng kanyang reply o tugon sa summons, wala naman aniya ito magiging parusa sa kanilang panig. Ito ay sa kabila ng ibinigay na pagkakataon sa kanila para ibahagi o ilahad ang kanilang istorya, panig o pagbibigay linaw sa mga aligasyong kinasasangkutan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig at paliwanag ni Attorney Reginald Tongol, spokesperson ng naturang korte. Wala naman po, wala po. Look out na lang po nila yun. So, syempre, as much as possible, gusto mong mailahad din yung storya mo. So, kung parehong party, prosecution tsaka defense, gusto nilang mailahad yung storya nila o yung sagot nila sa isa't isang allegation. So, kung hindi nila mailalahad, look out. Ayon pa kay Attorney Reginald Tongol, ang hindi paghahain ng reply sa pinadalang summons ng Senate Impeachment Court ay pasya na ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ito ay optional lamang kaya't nasa kanilang panig na
kung maghahain o hindi na sila sasagot pa habang nagpapatuloy ang proseso ng impeachment proceedings. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, ako si Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Para naman tayo mga kabombo ng mga karagdagan report, itong Estados Unidos naka-heightened alert din bilang paghahanda sa posibleng retaliation ng Iran at ilan sa mga military fighter jets ay nakabantay na sa ilang mga syudad doon. Alamin natin ang nakaalap na impormasyon sa panayam ng Bombo Radio Kawayan. Naka-high alert na ang buong Estados Unidos at naka-activate na rin ang mga militar nito bilang paghanda sa posibleng retalyasyon ng Iran. Ito ay matapos ang matagumpay na pambobomba ng US sa 3 nuclear sites ng Iran. Inahayag ni Bombo International News Correspondent Marisa Pascual na nakahanda na rin ang New York at Los Angeles na dalawa sa pinakamalaking lungsod sa US. Kung sakali kasing gumanti ang Iran ay inaasahang unang tatargetin ang mga nabanggit na syudad dahil ang mga ito ay highly populated. Kaya naman nagsagawa na ang mga ito ng safety measures upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa pinangangambahang pag-atake. Sa bahagi anya ng Oregon ay mayroon ng US military jet fighters na nagkaantabay at nagpapatrolya sa lugar. Maging ang mga sources ng tubig ay 24/7 ding binabantayan upang matiyak na nakahanda sila sa anumang uri ng pag-atake na binabalak ng Iran. Ang sitwasyon dito is all the military of United States are all activated. New York and Los Angeles are the biggest cities in United States, and normally they are the first target because they are highly populated. So New York is ready and they have executed many safety measures. And so it's Los Angeles Governor Newsom said that yesterday that they are prepared and they're doing all kinds of precaution, and the public is aware of this, that if they see something, they have to say something, and the entire United States is on high alert. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang balita mula sa lalawigan. Mga Palestinians biktima ng diskriminasyon dahil pinagkakaitan ng mga Israelis na makapasok sa bomb shelters. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo. Nagkakaranas ngayon ng matinding diskriminasyon ng maraming mga Palestino sa Jaffa doon sa Israel dahil pinagkakaitan sila ng kanilang mga kapitbahay ng mga Israeli na maka-access sa isang underground bomb shelter na dati naman umano nilang nagagamit. Ayon sa mga residente ng Yehuda Hayamit Street, sinabi umano sa kanila na pinalitan na ang code na nagbibigay daan sa kanila para makapasok sa shelter. Ito'y matapos magtago doon ng dose-dose ng tao sa mga nakaraang araw habang umaalingaw-ngaw ang mga sirena kasunod ng mga pag-atake ng missile mula sa Iran na tumarget malapit sa Tel Aviv. Sinabi ng mga ito ng insidenteng ito ay nagpapakita ng diskriminasyon at panganib na kinakaharap nila bilang mga Palestinong mamamayan ng Israel kahit pa sa tinatawag na mixed cities ng bansa kung saan malaking porsyento ng populasyon ay mga Palestino pa rin. Ayon naman kay Bombo Hana Marie Kimberly Cabiles, international correspondent sa Jerusalem sa Israel, sa ngayon bagamat alam nilang panganib na dala ng gyera, hindi pa rin kumbinsidong iba sa kanila na umuwi sa Pilipinas. Ayon kay Cabiles, sa gitna ng sitwasyon, kumakapit pa rin sila sa kapangyarihan ng panalangin upang mailigtas sila mula sa mga missiles na pinapaulan ng Iran. Hindi po ako mag-join sa VR na yan, to be honest. Kasi as a solo parent, kailangan ko pa pong ibigyan pa po ng future yung anak ko, mag-save pa for her. And of course, I need also to save money para magkaroon din po ako ng bahay, sir. Mayroon po akong ma-achieve. Si Bombo Hana Marie Kimberly Cabiles. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Sa karagdagan pa nating mga balita, mga kabombo, itong bansang Israel ay hindi raw talaga titigil hanggang hindi nabubuwag ang missile at nuclear threat na nanggagaling naman sa bansang Iran. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas. Hindi titigil ang Israel hanggang sa masiguro ang pagbuwag ng missile at nuclear threat mula sa Iran. Ayon kay Bombo LV Pregua, international correspondent sa Israel, nagpapatuloy ang mga covert airstrikes sa loob ng Iran na layong sirain ang kanilang missile infrastructure. Anya, nasa ilalim ng matinding banta ang estado ng Israel matapos ang malawakang missile at drone attacks mula sa Iran kasunod ng isinagawang airstrikes ng Estados Unidos sa mga nuclear facility ng Tehran. Inihayag anya ng Israeli Home Front Command na higit sa 200 ballistic missiles at mahigit 100 drones ang pinakawala ng Iran mula Hunyo 19 hanggang Hunyo 22 na tumama sa mga lungsod ng Tel Aviv, Haifa, Beersheba at Batyam. Iniulat ng mga otoridad na 86 katao ang sugatan habang isang sibilyan ang nasawi sa Batyam matapos maipit sa bumagsak na debris. Sa lungsod ng Beersheba, tinamaan ng Iranian Sigil missile ang Soroka Medical Center na nagresulta sa chemical leak at sa pilitang paglilikas ng mga pasyente. Samantala, halos 2,000 na mga unit ng pabahay ang naapektuhan ng mga pag-atake at maraming pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa mga improvised shelters sa mga basement at estasyon ng tren. Pag sinabi kasi ng Prime Minister Netanyahu ng Israel na hindi sila titigil hanggat hindi mabubuwag ang Iran at saka hindi nila yung matapos yung nuclear na magpasabog. Kasi yan ang yan ang punteriya talaga ng Israel, yung nuclear ng Iran. Kasi mahirap na kung sa kanila panglagay-lagay, nakakatakot talaga yan. Kaya yan ang ng Prime Minister na tatapusin talaga nila ang Iran. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang Department of Labor and Employment Region 1 nilinaw na hindi tumataas ang kaso ng child labor sa rehiyon. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 1 na hindi tumataas o lumalala ang mga kaso ng child labor sa rehiyon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Ezekiel Ronnie Guzman, ang Direktor ng naturang ahensya, sinabi nito na sa katunayan ay hindi pa nila ito nakikitaan ng paglala. Ani ang tanging nakikita nilang ugat nito ay ang kahirapan, kung saan hindi naman intensyon na maging biktima ng child labor ang mga bata. Subalit, dulot ng kahirapan ay napipilitan ang mga ito na magtrabaho. Kung saan karamihan sa mga naitatala nilang mga pagkakasangkot sa child labor ay ang mga tobacco industry, ngunit sa kasalukuyan ay matagumpay na nila itong nasugpo. May ilan naman silang nakitaan sa construction at quarrying. Sinabi naman ni Guzman na maharap sa kasong crimes against child labor o violence against children and women ang sinumang lalabag sa naturang batas. Bilang kawani naman ng gobyerno, may kapangyarihan sila na isara ang isang negosyo na sangkot sa child labor. Maaari nilang ilapit ito sa local government unit upang ipasara ang lumalabag sa negosyo. Bibigyan naman nila ng suporta ang mga bata na sangkot sa nasabing ilegalidad. Psychological assistance man o custodial assistance. Panawagan naman nila sa gobyerno na paigtingin pa ang pagpapakalap ng impormasyon higil sa paglaban sa child labor. Samantala, nagtutuon sila ngayon sa pamamahagi ng livelihood assistance sa mga lugar, lalo na sa mga liblib, upang masuportahan ang mga nasa laylayan. Nakikipag-ugnayan na rin sa Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng nasabing tulong at mabantayan at matuldukan ang child labor. At kami naman po ay we will work for the provision po ng mga livelihood assistance or interventions doon po sa mga magulang nila. While yung mga bata ay nandun po sa pangangalaga ng DSWD. Kasi kung ibabalik ka agad yun, na wala namang bibigay natin ayuda sa magulang, babalik at babalik po yung mga bata. Lalo na po yung mga nagtatrabaho dyan sa mga bar, nightclubs. Para sa Bombo Network News, narito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio.
Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga balita at impormasyon saan man dako ho ng ating bansa. Para updated kayo, hindi lamang sa local news, pati na sa mga balita sa ibayong dagat, ay tumutok lamang sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Dito ho sa bahagi ng Luzon, mga kabombo, masusubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating Bombo Radio and Star FM stations. Unahin ko dyan sa bahagi po ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Sa probinsya ng Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa lugar ng Cordillera Administrative Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. Pero doon sa parte ng lalawigan ng Albay, dyan sa Bicol Region, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. At sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Diyan naman po sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at meron din po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Boom! Nauna, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa UFM, Bombo Radio Iloilong flagship stations and the number 1 and the most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Hunyo 23, tuig 2025. Sa gihapon, inimula nga rin mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas nagpasalamat sa mga empleyado sa City Hall sa nabilin nga mga inadlaw sa iya sila nga pagpanerbisyo. Samtang suspect sa pagpatay kag paghimulo sa kay Candy Tabanda, ginpasakana sa complaint nga rape with homicide. Puno barangay sa ingay Tubungan, Iloilo nagmando sa iya mga barangay tanod nga mas mabaskugon ang pagbantay sa ila lugar matapos ang natabo nga pagpatay kag pagpanghimulos sa 18 anyos nga dalaga.
Muni madalagkuan mga balita, issues kay informasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udo. Standby sa kay Bombohana anda sa may isa na gid lamang kasimana si Mayor Cherry Treñas sa pagpungko bilang alkalde sa siyudad sa Iloilo kay magatakop na ang iya sining termino sa palabuton sining Hunyo 30. Magabulos na si incoming City Mayor Raisa Treñas Chu. Nagpasalamat ang alkalde sa mga empleyado sa City Hall sa nabilin sining may nadlaw sa iya sining pagpanerbisyo. Sa follow-up report, Bombohana, please go ahead. Ginpasalamatan ni Iloilo City Mayor Cherry Treñas ang tanan nga mga empleyado sa Iloilo City Government at amuman ang mga heads ng kada opisina nga nahamtang dira sa may Iloilo City Hall sa ilang mga madinalag-on kag sa iyaman nga nabilin nga mga inadlaw kanya simana sa ini nga pagserbisyo para sa siyudad sa Iloilo bangod man by June 30 magatapos ang iya diri nga termino Bombocham. So diri man kay ang ining pagahiwaton nga oath-taking siyang bagong mayor ni Iloilo City Mayor-elect Raisa Treñas Chu nga pagahiwaton niya sa Hunyo 27 dira man sa may Iloilo City Hall kag amo na mo siya so ang ginapahayag niya sa flag ceremony nga ginapatigayan kagina sa may Iloilo City Hall ginapasalamatan gid niya ang mga nangin parte kag dako nga pag bulig sa iyang tinuig ka pagserbisyo dira sa may siyudad sa Iloilo and diri man gin-highlight niya diri nga ang titulo o kung ang titles come and go kuno. So ini nag-highlight man nga siya kaagi na congressman and next na yung mayor. So bali ang ining ginapahayag niya nga ti ang mga titles ang kada taho malipatan man ina but kung may nahimo nga maayo sa iyang isigataho kag sa iyang panerbisyo ang matandaan gid iya sang mga pumuluyo kag kapinpas sang mga bata nga iyan mismo usually gina-post sa iyan mismo social media account nga konsuliin kagina kadungan man sining pag lunsyar sang outdoor library dira sa may Plaza Libertad na nalipay gid ini siya nga tisaulihin niya nga simana kadamo pa sang mga pending and pag-lunsyar o kung pag-abuhaton kagid nga mga proyekto diri man sa may siyudad sa Iloilo nga kung sabihin makapulos diri ang bata tigulang kag kung ano man nga sektor sa siyudad man sa Iloilo Bombocham and diri man gin pahayag ni Iloilo City Mayor Treñas nga madamo na diri sa mga nagakadto sa siyudad sa Iloilo ginakabig na one of the peaceful cities in the Philippines. Kag an example niya diri ginhalimawa niya diri ang pagpadulong ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na kung sa diyan gintistingan mismo o patang Iloilo City Police Office ang 5 minutes response kag actually wala ko na malabot ang 5 minutes kay bangod 3 minutes pa lang nalabot na sa kapulisan ng ining pag-responding nga madasig sa tion sang mga nagakinahanglan gid nga mga pumuluyo. So diri na considered as pasado gid ang kapulisan sa siyudad sa Iloilo sa pag-maintain naman sa peace and order diri man sa siyudad sa Iloilo. So diri gina-highlight niya ang ginbulig niya sa mga katapos ang kapulisan, katapos ang Traffic and Transportation Management Office nga kung sa diin nangin maayo gid ang slow diri man sa traffic and mga regulation and enforcement man sa nagakalain-lain nga lahi agod nga timangin na maayo ang flow man diri sa traffic sa siyudad sa Iloilo and nagining pag gina-update mo niya diri ang pag-privatize na in a year sa Iloilo International Airport pinaagi man sa private partnership program o kung PPP kung pasalamatan niya ang mga heads sa mga kada-departamento sa may Iloilo City Hall nga kawahin gid sa madinalag-on sa pag-level up sa siyudad sa Iloilo. Yari bala kay pabati naton ang ining speech man ni Iloilo City Mayor Cherry Treñas. Anak ini ginaobra ka bagot at para sa pamuluyo sa siyudad sa Iloilo. Titles come and go. Insihal ka, mayor ka, vice mayor ka, congressman ka, kasong adlaw ay nana,
Pero kung naglibot ka sa mall, magkalapit ng bata sa imo, magpupo sa imo paa, at mamanayo, mapapalitrado po sa imo, tatalipay ka na. Kaya ako na ang fulfillment mo. Kasa, ululupod natin tinitanan. Sa pila katuoy, na ginatagan ako sa pribileyo. Kaya hindi ko man diretso ang alkalde, congressman, whatever, diri sa sikat. We have done a little something to make life a little better for the Ilocanos. And that is what we should always do. Pagbalik ko sa 2019, feeling ko level up. And we have leveled up Iloilo State. Ululupo sa tanan ng mga servisyo. Ang ako lang, sige mo natin ni. Ang Iloilo kilala na subong. Ang Iloilo pinasantuan na subong. Ang Iloilo has already become one of the most peaceful cities in the Philippines. Pagkapot din ni General Torre, inistingan niya ang syudad sa iya programa ng 5-minute response. Ang atong pulis nakapasar, why nila nalapot ang 5 minutes? Doon nalapot nila 3 minutes kag pila ka second. Pasado ang pulis na. In my 6 years as mayor, we have provided more than 60 patrol cars to our policemen. Dala na mga armas, mga malipot kagalaba, dala na ang mga bala para mag-hero sila. At least may naigo man sila. Kaya dala na ang tanan na support na ginahatag nato sa ila. Under kay Colonel Garbanzos, naghatag ko duwa kay Doc Jack Russell, duwi pa. Basta subok, pinapagkakaon sa ila. Kaya kung bawa na ang kanyang pagkaon, kasulat sila din sa aton, may na pagkaon sa aton ito. Zero malos, nagsitin mo. Mayo lang, kaya hindi patato, Jack Russell, Gagmay, yun ay pagkaon. Ano ay natin magandang ko na ito, nakapang pinakaon. We have been working with the police to make sure that the areas continues to be drug-free. Kaya gitula tagit ang nalang ng Sabulay. Damo na nagbisita sa aton ang convention center, hindi nakaigo para sa mga dalagko sa mga events. We need bigger convention centers. Our airport will soon be privatized. Information ni Secretary Dizon Zapon. It is going to be privatized within the year. Sa aton nga PPP office, under Attorney David Garcia, may harap kita pila pa ka mga unsolicited proposal na nabilin, ang atong reclamation, ang atong City Hospital. Kay City Hospital na may estado na nagsabit sa unsolicited proposal ng mga medical city. Interesado man Nabatian diri ang pahayagman ni Iloilo City Mayor Jet Ranias sa flag ceremony amo siyang subong nga aga sa pagpasalamat man sa ining mga empleyado sa Iloilo City Hall. All right, galibong ulo ko para sa pagkapasar sa ICPO.
paano nilang gintistingan they made it public? Ano sistema ni? Sa pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas Mamachama, tigin na testingan ko no, but according sa kay newly Regional Director ni Police Brigadier General Josefino Ligan, itestingan pa lang unahon diri sa may bahin sa siyudad ng Iloilo ang ICPO sa pag-testing ng 5-minute response. So diri man siguro internal or may mga meeting or sinapol yung patigayon si Mayor Delton Nias kaupod man si PNP Chief Torre kag ang tatapan man sang ICPO sa ining paghambal niya nga tiwala na labot ang 5-minute response actually sa ining gitesting Manila Bombosyang. Tinistingan nila wala lang pabalong pumuluyo, sila lang through testing to. Anong klase naman tapos subong testingan naman anong yung malang matuod sila dire do ginahimo ti otis ang alkaldeaw. Labot man nato na bumot siya mang bahin sa ICPO kay as for the update wala man sila abi sang ginapabalo nga kung nagtesting na gidman ang ining 5-minute response sa bahin sang Iloilo City Police Office o kung ma-achieve wala ini o kung hindi, but according kay Mayor daw natapos na, but diri sa bahin sang 06 wala pa man makapatigayon sa ining pagtesting nila Bombosyang. Sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa. No, okay na tani yor. Okay na tani pamilin-bilin mo galing kay nag-true testing mo sa 5-minute response sa pulis sa ICPO. Kamukha mo lang nakabalo? Tapos ang bagong regional director, matisting pa lang. Ano naman? Sanay tadiyaw? Or base sa laal mga impormasyon gipalabot sa kay Mayor Jerry Triñas? Sino naman naihan nga sa laguron na nakahutik sa alkalde nga kapasar polis tayor? Abi kayo yung trabaho nyo Tsindihan taman tani nga patapos ng termino sa alkalde pero ano man may nagpalabot sa sala ng mensahe sa kay Mayor kung si Mayor pag-testing sa 5-minute response time ara tingawan yung publicize na huya ka mo kung makapasa ang ICPO hindi sa kadako sa bulig sa local government unit sa city government sa ICPO ginakibang hindi makapasar? Milyon ang gasto? May ido pa? Pati dugpod? City government ang sustener? You have to be transparent sa mga ginapatigayon sini nga mga policy diri sa bahay sa syudad sa Iloilo. Kung pasantoon ninyo ina sa mga national nga mga policy man sa mga bag-o sini nga mga opisyal nga nagapulungko. Kaya ang guwatas ni karon, istorya kuris-kuris. Dibla? Makalilibog sang ulo nga nakapasar na kuno sa 5-minute response time mga ICPO tapos ang bagoy ang regional director testingan niya pa lang sa aton sini nga mga tagpalamate Maria Kagusip po sa mo na nilang ginakapos nga bagay way pa kamo way pagasanto inyo sini nga ang mga sistema nyo plastada sa inyo sini nga pagtrabaho 19 minutos na kaligad sa takna sining launa. Check na naman this time si Bombo Joe Marvilla na pasakana sa kaso nga rape with homicide. Ining si Aljon na Halbuna suspitsado sa pagpatay kay paghimulo sa kay Candy Tabanda dra sa may banwasang Tubungan Iloilo. Ang pagpatay ginako ya prong pag-rape wayagin ako o galing kiti sa
result sa autopsy examination, may ginkonfirmar ni Dr. Owen Libakin nga may sang sexual abuse nga natabo sa nasambitan sini nga biktima. Siguro parang hindi gintama kadako kag mabugatan niya sini nga krimen nga pangatubang una mo lang nang inako yay pero anohon mo kay sa medico legal examination nagwa dito yang natandog ang nasambitan sining dalaga. Check ta si Momo Jomar Villano ng latest direkta sa may Hall of Justice. Momo Jomar, please go ahead. Bubutsamp, no, bago lang gid na tigayon na mapasaka ang kaso nga rape with homicide, no, bato kay Aljon Halbuna, ining suspect sa kabatayon ni Kandi Tabanda, 18 anyos sa barangay Ingay, Banwa, sang Tubungan, Iloilo. Kung balik-balikan natin ang senaryo, diri sa may Hall of Justice kay na, ang una kaabot amo ni ang suspect, no, si Aljon upod sa mga tubungan PNP, no, personnel, lakip sini ang iya sining pamilya, ang nanay niya, ang utod kag isa pa gid nila ka malapit man sining himata nga nagupod sa may Hall of Justice, kag sunod sini ang pagabot man sang presensya diri sang pamilya, no, sang pamilya sang biktima. Dito ang pamilya ni ako ng Iloy ni Kendi Tabanda kag ang utod sining babaye nga si Sereni, no, ang upod jagid na siya, no, diri sa may Banwa sa Tubungan kay duay nila ka mga kotoran dito na sa may New Zealand nagadugay diri Bumbutsam. So ay ni sila gin padungan saka, no, kay tibalanta ang tension lang basi kon may ara ya sang mag sulong to sa piyang kampo, no. So ginpauna lang sang pulis ang suspect, no, kag nagsunod ining mga himata karon sang pamilya sang biktima. So pagabot sa may prosecutor's office, ginpauna na lang ang ining pamilya, no, sa sulod dito kag gin pamangkot, no, regarding man karon sa kun anong ila sini nga desisyon gid blati desidido gid sila kag way na sila nagapangaduduha, no, nga magpasaka kaso batok sa sining sambit sini karon nga suspect kay Aljon Halbuna, Bumbutsam, kag nakagwa naman ang pamilya tapos way man sila ginpatupad, no, gidogin pa distansya lang ang ining pamilya sang biktima kag sang sospitsado. Sang gin check to, no, sang piskalya ang mga dokumento sang pag-file sang kaso ti didto man to kinapresensya ni Police Lieutenant Eric Gunyabo, ang Deputy Chief of Police sang Tubungan na PNP, siya man to ang nagpanguna kag lakip sini ang investigator in case, no, kunang investigator on case sa sining nasambit sining kaso. Medyo nagdugay-dugay lang Bumbutsam, no, sa sining pag-assess sang City Prosecutor's Office bangod nga damo, no, sang mga dokumento ang gindala dito. Ti isa to gani sa nagpa-delay man kay do may nalipatan na siguro sa pag-print ang otoridad sa sining autopsy result, no, ni Dr. Libakin kay ang gin-print lang nga gi-presented to amo ang ining result, no, sang autopsy examination ni Doc Libakin nga may ara ya sang nakitaan, no, sang sexual abuse especially sa iya sining private part. So ang ginpangayo sang piskal dapat namangin specific kay sa alatrasan sang biktima do may nakita man to, may findings man to si Doc Libakin, no. Why to ya ma-print amo to nga nag-print naman liwat ang otoridad, no, kag ginhitso na lang Bumbutsam kay ti ambalya sang piskalya sang prosecutor's office nga tikon mauyatan na nilang mga dokumento, hindi na pwede na yang ti dalon pa to balik, no, sa police station kag itsuho naman, no. So gin facilitate na lang hasta nga matapos kay ti kadamo pa nga daan sa mga case man, no, nga ginapasaka dira sa prosecutor's office. Agod nga ti isa na lang black kag hindi na magbalik-balik ang otoridad amo to nga medyo nagdugay-dugay lang, no, ang ining pag-file sang kaso, no, kag natigayo na
natapos man ang ining filing, pila ka man ka minutos mo ang ginhulat diri sa aton sa autoridad ka the same time sa pag-assist sini no sang prosecutor's office. So ang matabo sini after nga na submit na sa prosecutor, i-forward na lang ini siya sa may korte, babutsam kag schedule sa hearing no sa aton sini karon niya mga kabombo. Sa mamaningin mention diri ni Lieutenant Gunyabo kag after ni sang pagsaka nila naging panaog na lang nagpalauli na lang ang complainant no at the same time ang accused sa sining kaso. Natigayo naton diri pakigangutan si Lieutenant Neil Eric Gunyabo ang Deputy Chief of Police sang tubungan PNP kag sunod diri karon sa natungdan iyagin pahayag diri Bubutsamp nga maulat-ulat na sila no sang sining schedule at the same time ang mga ebidensya no nga ginauyatan nga gin-forward nila amo ni ang report halin sa kay Doc Libakin sa autopsy, ang statement ya sang suspetsado no ti consistent gyapon ang ya sining statement sini nga nagsulod man siya no dito sa kwarto pero wala ni gin commit o kun gin admit nga naghimulos ini siya ginimusla niya ni ang nasambit sining biktima baliskad man niya sa resulta no sang autopsy report ni Dr. Owen Libakin dari karon Bumutsamti ang suno sa pulis no ang mga gina-forward nila kung na-forward nilang mga ebidensya enough na no sa pag-file sini sa kaso sining rape with homicide Bumutsamp. May na-mention lang there is si Aljon Halbuna suno kay Lieutenant Gunyabo nga mga kaupdanan sini no pero waya to na mention kung anong participation Bumutsamp kag waya man to na mention kung bala ang upod to ang nagsulod man to sa kwarto no ang na-mention niya lang at isa malang nagsulod kag amo to gadi natabo nga ginbawi ading kabuhi si Kandi bangod gintabunan sini sang habol ang ya sining itsura kag gin panginwala sini nga agin himuslan sining nasambit sini nga biktima Bumutsamp. Arib lang kabahin sa payagudan ni Police Lieutenant Daniel Eric Gunyabo sa interview diri sang Bombo Radio. Sa suspect. So mayong hapon sa ugto sa inyo tanong no so naging kalipay sang aton nga biktima pamilya sa biktima nga napail na gid man ang kaso batok sa aton nga suspetsado. Ano nga kaso gid sir? Rape with homicide aton naging file nga kaso. Dili grabe gid sir no? Marawig gid basta mga amo nga kaso bla gina-edidan gid mayo. Regular filing ni sir. Regular filing. Hindi man sa i-check ko lang to. Oo. Sir, ginako niya. Ginako niya, sir. Na voluntaryo siya nagako nga sa gihapon no. Oo. Pero ginhimos na niya wala gihapon niya. Sa iya to nga extrajudicial do way gingako ang gino yan. Sir, kay na file na ang kaso ano nang masunod nga lihok sang tubungan municipal. So na-file ang kaso sa piskal may order din nga commitment order nga ibalik sa to sa aton nga stasyon for may commitment order sa blang i-keep naman to sa stasyon. So dito lang na i-shake detain sir no, for the police station? Yes ma'am. Sir, bago lang nagambal siya David, anong nakabutang sir? Kag previously nag-medical examination. Ano? Sa gyapon no, may nabutang to siya nga nakagamit sa to sang legal nga droga. Magluwas siya sa intersining may mga person sa nga na-mention po ati sige apon sige aton imbestigaran then hindi pa siya magatagyapon nga may involvement ng iyang maupod to no do ang iyagapon nga stando siya lang isa nagsulod ano kay mula to nga nag-upod lang sila sa Inomino. Bagay nga i-validate pa nato kung tuod gid man kay may medyo. Ang result ginaulat pa nato ng results sang drug test no. When mabo? Ulat namon subong adlaw kung ara na gid man. Pero ginhambal ito sir ang tatlo to ka mang bali na mention niya man to nga alin sa isa ka balay lang nga why man siya nag-mention nga upod sila. Oo. naka-mention na sa niya po na nagamit drugs so iba niya to yung upod nagamit man. Kung sa iya nga bidabit why to sa nagambal nga may upod siya bala bo halin sa to sa inang lugar. Pero sir ano ra nalipay man no emotional man akig manggina pag abot naton diri sa Hall of Justice sa gyapon no gina naton si
napakalma naton gyapon no kay may proseso ni. Sige. Sir, ang Sige gyapon naton nga imbestigar no hasta nga maano naton mambagi naton kung may upod min sa wala. hindi pa makabing nga case close. Do makabing naman naton nga case close po sa uli no basi ako man siya nga no may mga upod siya. So pwede gyapon siya ma-include gyapon no kung ara na sa korte ang kaso. Si Police Lieutenant Gunyabo ang Deputy Chief of Police sa tubungan na PNP Station, Adri Bumutsam. At the same time, ang presensya kina ni Aljon, duway siya naghahambal. Halin sa idalom, kag hasta nga makalabot dito sa baba, although nga tigin istorya sa ganyan sa pamilya, do malayo ang iya sining panulukan. Way siya sang may ginhambal gidabi nga do matunog nga mabatian ta no kay sa pagpanaog kay nagin pamangkot ta kun nagahinulsol man siya sa ginobra sini tinaghando man siya no abong butsam subot silingon nagahinulsol man siya kag gin pamangkot ta kun may mensahe duway naman sa may gin hambal pa no tuhoy karon sa pamilya man abi sang biktima kay kahapon ang pamilya ni Aljon nagkadto to sa namatyan mo no pakita man to sila sang simpatiya sa sining nalisdan sini karon niya nga pamilya pero ti ginarespeto tamaning kay Aljon kun ano man iya sining panintugan no tuhoy karon sa insidente kag gintinguan ta no nga makuan sa sang reaksyon pero ti no comment lang siya. Ang utod ni Kendi Tabanda mo ning si Fereni didto man ang iya sining presensya bumbutsam kag doon nagbuhin-buhin gawang kasakit no kag doon nalipay man sila matapos nga na file na ang kaso amo tong ginsundan gid nila para ti masiguro nga ma-file ini subong sining adlaw bumbutsam tigin pamangkot man siya kun anong mahambal sini kay doon naghinulsol man si Aljon pero ti sunod sa tungdan hindi naman sila mag-atras no padayono nila ning kaso kag desidido gid sila no nga atagaan gid sa hustisya ang kamatayon sang ila sining karon nga himata especially ni kay Kendi Tabanda. Aribla si Fereni Tabanda ang magulang sang biktima sa interview diri sa Bombo Radio. Mulumag-an man ang pamatyaga naman subong kay at tubong naka-file na kami sang kaso batok siya and hindi gid man ni pagbuyan nga consistent gid kami di. Doon nakita nga doon naginulsol si Aljon. Wala ko labot. Hindi na mabalik sang hinulsol niya or pasensya niya ang kabuhi sang utot ko. Wala. Si Kendi Tabanda no after na ni nga naka-file na sang kaso bumbutsam kay ti kahingaga mas na mabalik na sa may banwas ng tubungan isalas lak patrol nga gin sakyan gin separate lang sila ang nanay kag bata aras tubang ang pamilya ni Kendi tapos sa likod amo to ang nanay man kagotod ni Aljon opo dito ang mga kapulisan no sa may banwa karon sa tubungan Iloilo Bumbutsam. So ang hambal sang pulis ti gina-verify pa Manila ang ining mga information dugang nga ginapang-mention karon niya sang suspect pero ti sa sining kaso bangod way naman sa sumigin ako ti siya lang ni ang subject sini karon kag kun paano nga atubang sini no ang ining mga kaso kun ining panumbungon bato karon sa kay Aljon Halbuna Bumutsam. Why siguro na nakambal kay basi na realisarya nga ang inistoryahan ang pagpatay lang niya ako o niya pati ang rape gipabangod pa siya. Basi mo na nga hindi sa kambal. Ambot lang kay isang dakop ni siya agang ngirit-ngirit pa ni sa gani. Tapos subong kay ang kaso ya rape with homicide. Hindi na sa kambal. Hindi naman makita sa itsura yakina kung kasubor kay nakamask ka kag nakakalo mo. Halintos babaw tagid makapanaog yes tamak sakay tos patrol pero ti makita talas mata yakina ado tulala siya. No, ang mga upod yang naskili do ginistorya sa do ay sa gambal. Hindi kimo ya matulala nga base lang way man tagambal nga mo ni.
inistoryahan ta, kumako sa pagpatay, insat may rape na yung nga kaso, gimpile sa kunaw. Kasi mo ng senaryo? Ti among ginambal to sang utod, no? Nga, ti total, ginako yan man na sulod sa ako. O yan la kung sino, man to nagobra, basi kung may upod pagin man bla. Bumbutsam. No, ti kung hindi yan na pagkakuon, ti sa iya na no, sa iya na maigo, kaya ti sa man to nagsulod sa kwarto mo. No, ti justify yan na kung paano yan na i-justify ang result, no, sang autopsy examination. At nakitaan nga may arise ng sexual abuse nga natabo tuhoy karon sa sining biktima, Bumbutsam. Oh, suno ganito sa mga propinot guro base kon na-realisar yang nga ba rape with homicide mapropinot nga kaso aw. Ti ang pagpatay lang to yung inako ko. Ti nga pati rape ya pabangod sa ako now. Kasi mo na bla. Kung ako sa kay Aljan Halbuna nga ni, tudlo mo to kung sinong upod mo nagsulod. Oh, kag kung nanugin man ang sistema, basigin pako lang ni Simo, kay damo kaso mo da. Kag ang matutuod sini nga suspitsado, bla, basi kung gangirit-ngirit to kron, ina kung miyara agin man ha. Pero ti sandig sa iya sini nga pagplastar, kung din siya nag-agi, kung nag-ano siya, tido siya agin man, kag ginako gani nga nagpatay siya, galing kaya hindi mo niya malutsan ang autopsy examination nga mayara sa nga sexual abuse mo. Oh, ti kunti dugang ni sa kaso, complex crime niyang rape with homicide ni Bombo Jomar. Kung may mga death sentence sining nagahulat sa iya. Amo ni kabugat. Amo man ang nabatian tatukin na, no, sa Hall of Justice nga ang kaso ning rape with homicide posible nga ma-fall ni sa ang sentensya mo ni death penalty. Bumbutsam. Ati amo na gani ang hambal nga kung hindi yan ay pagakuon kung sino pag ito upod yati laban-laban sa iya ni may go ning rape with homicide. Oh, hambalo niya nga ako yung nagpatay pero naglugos siya mo niyo. Siya mo gani kay kung lang tawon tang record ni Aljon sa barangay ang duyad ni Modos kag panulod-sulod kag manglingling way man niya hambal nga dugin ya. Ti ko magamo sina sistema basi kon naglabot sa punto nga do katalaka manglingling titistingan ta naman bikon mangangkon ta sang hindi aton. Oh. Ti basi siya gid man ang nagimo nagpatay kag nagrape kag nagpatay. Ti ang isada pagid sa doon nagpataas pagid karon sang ebidensya mong paggamit sining illegal sining droga. Nang basta kung makainggit sa ganis illegal sining droga, hindi ni most tong paminsaron mo. No, inoras antes natabo ining insidente, no, dito sa may barangay Ingay, Banwasang Tubungan, Iloilo. So ang sa case ning 9165 way panik-abot ang result, bubutsam kay pananglitan ti kun mag-positive ni siya. I-attach ni siya kag posible do separate ini siya nang case no depende ni sa legal kung bala i-add ni siya sa additional ni siya sa mga evidence dito no nga nag-trigger sa iya ang paggamit sa illegal sining nga droga rason nga ginsulod yatong kwarto kag natabo ining insidente no sa sining kamatayon sining 18 anyos nga babaye. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. May rejoin the report diri si Bombo Ray Badyang. May kantanan sa sining mando karon sang punong barangay sang Ingay Tubungan Iloilo nga pabaskugon ang pagbantay sa ila sining lugar. Kay base may mga kasubong pagid sining matabo pahilayo lang. Ining pagpanulod-nulod sang balay, pagpanglingling kag panakaw sang baka. Pomoray sa report, please go ahead. Ginpabakod pa sa Barangay Kapitan
sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo nga si Barangay Kapitan Leonardo Tameses ang sugiridad sang ilang nga barangay, pamaagi sang pagparubing o kung pagpapalibot sang ilang nga mga barangay tanod sa ilang nga barangay. Ini matapos ang krimen nga natabo sa isa ka dalaga nga si Candy Tabadan, isa ka 18 anyos nga gihimuslan patay sang Hunyo 17, 2025 sa nasambit nga lugar. Yun pahayag sang kapitan nga si Temeses, barangay kapitan sang Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo, nga tanan nga porsyon sang ilang nga barangay magalibot ang total nga 10 katanod. Umpisa alas 8 sang gabi hasta alas 12 sang mag-aagahon. Indugang pasininga sa adlaw sang natabo ang krimen, nangin alerto man ang ilang nga tanod forces para matulid ayon ang suspect sang krimen. Yari pamatian ang pahayag ni Barangay Kapitan Leonardo Temeses, Barangay Kapitan sang Ingay, Tubungan, Iloilo. Malayo niya ganito kung may aragid man. So bali anong scheduling sa inyong roving sini? Kada duty katanod may roving din sa mga areas. Istakas, Lawan, at sa inayakan dito sa Lawan. May wise outpost. So apat gali ka portion na din. Tatlo. Basta ano oras umpisa basta ano oras tapos? Bilang duty nag-umpisa alas 8 sa gabi nagatapos sila pag may wise sa outpost. Dito mga alas 12 na. Alas 12. Dito sila nag-standby. Okay, hindi lang outpost yung nag-pick up. Dito sa mag-approach ka sa barangay, patungkad pala sa corner. Sa corner, may sulod doon sa corner nga malapit sa mga barangay center. Okay. So the time cap sa natabo ni duay gid man guro no ano man why makitaan ka tanong ta? May suspect na kadaan nga muna pang ubraya ko tanda man kay iya nga pangmagaw do hindi ko balaan. Eh kung tayo sa kung ano kasal sa pinsal. Sila batayan na kamo man. Daw mo kasi siguro ang utos na. Kaya marang na hindi natin ma-detect na makitaan na kahit kung mga malain ng elemento na ubrak may ban ang marang tangkok Manila na batayan. Sudah mo nang nanda. So sige, so pila ka bilog tanon yun ka? 10 ka bilog. 10 no? So sige. Ini si Bombo Ray Gerald Bajang para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Ray Bajang sa imo sining follow-up report. Pagbalik nato na Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad sa bumbuanay sa uto matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdum. Oras Tanan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba? The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa
eskwelahan ang pagpractice sang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaag. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Dira sa may area sa Halando ni Bulilao or mas nakilala ni sang unang ang bangga na da Mr. Peanut. Pakanto nito sa Bulilao. No? May ongoing project na nasubong. Drainage kag pagsiminto, pagkonkrit sang alagyan. Ang unang nahuman, amo iya ang left lane. Kung from Halanduni, Kabi, to Bulilao, left lane, una sining nahuman. It so happen, nakalabay ko na kagabi, kag based on my personal experience, siguro damo man mag-agree sa akon, nga ang nahuman nga bag-o nga dalan mabalod kag visible sa naked eye nga ang siniminto wala ga tupong sa aton sini nga mga kabumbo. Ang kontraktor is Rupreme Constructions. Sa aton sini nga matag palamati, basic pwede mo to masolusyon in engineer tong billboard ni Labla. Para makita ta kung pila ni budget sinadreo kay isa sa mga access sa road, no? Munang gamiton ko nga term, abi, para nga makaagi ka or makapadulong ka dito sa may area sang distrito sa Mandurriao, particularmente sa bahin karon sang diversion. Kasi makita mo, engineer, kung pila ka milyon ang budget. 43.424 milyon. Mo grabe ba? No? Ang isa ka lane, halin dira sa may Mr. Peanut gid sa bangga, pakadto to sa Taytays Bulilao. No? Kung nag-aagi ka mo, kung mag-agree ka mo sa kuno kung hindi, mabalod na dira kay may siniminto tapos may sugpon, may nag-aalsa, may naganubo, may nag-alsa, may naganubo, may nag-alsa, may naganubo. Ti amo na nasubong ang panibag-o sining style sang construction sa mga dalan. Nga ang resulta niya mabalod. Kung diri ka, kung makuhaan mo sa video, way ka kaagi, abi dira,
Kuhaan mo lang video, ulang tawon mo do tapan man, no? Sa aton sinima kasi manwa. Pero itry nyo ba lang agyan dira or even maglakat-lakat ka mo? Kay makita nyo gid nga wala nagatulupong. No? Ining project is under Iloilo City District Engineering Office. 43.424 million. Grabe, or 43,424,243 contract cost. Saan nagsugod na engineer? Sa aton sini nga mga kuturan. Date started February 26, 2024, last year. Ang completion date, January 27. Ayo di kang garuya. Ibot silingon, delayed sila sa January, February, March, April, May, June. Malima na kabulan nga delay. Delayed ng project. Kudol-kudol pa. Mabalod pa. Ay kalilintikan niya ginanon yung 43 milyones na eh. Gina-check manibala sa Iloilo City District Engineering Office ang inobrahan sang Roprem Constructions. Tibasi kon mahuman ang piyak sini nga lane, tapos kay kudol-kudol, dason sini nga mga binulan, bongkalon na naman. Kagastuhan naman sang 43 milyones or masubra pa. Basta mga amo sini nga proyekto nga ginagastuhan sa pundo sang gobyerno, pinamalhasan sa mga taxpayer, no? Init gini ang ulo ko dayon mo. Kaya mo na bla. Kung insakto lang tani, sa aton sini nga mga kauturan, ang other source ang fundo, pwede pa pwede ta pa magasto patindog sang eskwelahan, classroom, kay ginakulang kita subong. Mabusta pa tani ang education sector. Hindi gani, pwede tani mapundo para iya sa health program, sa health sector. Para nga hindi na maglabot sa punto nga ang mga hindi kasarang magbakal sang bulong, hindi kasarang magbayad sang ospital, magkanto sa mga government hospital, hindi na sila magsimba kag magluhod. Sa mga politiko, para lang hatagan sila sang kung ano dira so that makabakal sila bulong or malibre ila sila hospitalization. Proyekto kita drainage. Lilintukin siya. Kadamo-damo na sa drainage project. Di pag-ulan, baha gyapon ng siyudad. Ano klase nga drainage project? Pinanggulo, takamuda karon. Ang sanguna nga wala ginadanaw? Ulan lang, danaw na? Tapos pabangod yung high tide? Kagaguhan.
Oh, ano tawag nyo bla? Usikan nyo yung kwarta sa mga taxpayer? Pero kung nang i-tax, pero kung ang tax ibuhin daw suway lang, patay-patayan mo trabaho, taksan ka pinagusto, taksan ka dako, igasto lang sa ginago kag inungo nga sahi isang proyekto binaldog, kay man pasulabihon ng labo kag ang porsinto, wiset. Kanto inyo lang tawa nyo bla. Init ulo ko. Magamo siniban wa gid sa kantuan, no? Bisan sino pa magpungko de sa syudad sa Iloilo. Kon magpadayon lang kasubong siniya nga sahi sang pag-supervise, pag-oversee, pagpatuman sa mga proyekto, may mga favored contractor, walit si kunyilog watas ni. Oh. Ginausikan nyo lang yan kwarta sa mga taxpayer, mga pinamalahasan ka taxpayer, ginausikan nyo lang yan. Oh. Samtang kamo yung gaganati, why kamo labot? Pag gusto lang kamo ya, kay kamo nga rada, why kamo na ginakonsensya? Ano nang sitwasyon sinisubong kay Limanan Bulan nga delay do? Oh. Kaluoy ang taxpayer, kaluoy ang tawo nga nagapangabuhi isang patas, iula lang sa way pulos in the guise of projects sa aton sini nga mga kabumbo. No? Mangkuton mo ang kontraktor, why man kuno balod-balod? Tugyan ko sa inyo, be? Ayo ko sa inyo? Agi nyo to subong? Oh. Or sa mga konsilo na nagabiyahe nga nagamonitor di, nga nakaagi na. Padala ka mo din sa inyo siniyang eksperyensya. Oh. 43,424,423 pagid, no? Date of completion, January 2025, June na ta. Amog yapon sinang sitwasyon. Laban-laban sini, rasona naman kita kay may tsimpo wala mo butsam ga ulan. Hindi na niamon yung problema. Pati na taxpayer pa mo problema. Ginago klase justification ninyo na. Kay kumo ga ulan, amula na permi balibad nyo? Nga na-delay ka mo kay gaulan? Hindi kami ka timplada, kamixklada siminto? Ha? Hindi na pwede. Oh. This is the time yan siguro yung kita nga mga taxpayer, ma-demand kita. Oh. Sa mga nagapatigayon sining projects, nagapatindog sining project, kakayo nila sining trabaho. Kaya ara na sila tanan, resources, pondo, SOP. Oh. Alagyan nga tadlong kudul-kudulon mo. Isa kaspan, tadlong, isa kaspan, kiwi, sa punta to, gaulbo. Oh.
Manog 5 ka bulan nga delay tapos rasunan ka lang kay gaulan? Why niya ustisya ang inyo ya? Oh, lapaw rin ko abis latin mo sa konsining ang pagpangalagad. Anyway, supunan ta niya. No? Lunes pa lang, supunan ta ni. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bomot siya, Blanco, Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka best. Plazuana de Iloilo. Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihing nga Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean that it's the least of all Saturdays of the month. Bangod ang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sing Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Happy Monday sa inyo tanan mga kabombo. Hindi ka mo stressed ha? Hindi magpa-stressed. Good afternoon. This is Tita Regine on a beautiful Monday, June 23, 2025. Balik trabaho, balik eskwela, balik sa mga kinagagawian. Kamusta mga kabombo? Nakasmile pa rin? Medyo busog na, kabaygida. Sa mga wala pa nakapanyaga, I hope nga ang reason is because wala pa tiyempo. May ginatapos pa. Hindi nga wala sang palanyagahon. Good afternoon sa liwat. Ini si Tita Regine, nag-abi-abi gid. Welcome diri sa kahapon lamang program. Balik man kita sa pagdulong sa inyo sa mga makalilingaw nga mga kasaysayan. And maybe kung nagpadala ka sa imong istorya diri, one of the stories nga ato nga pagbasahon might be yours. So sa iban man, nga luyag nga magpadala sa ilang makasaysayan, may eksperyensya, anong mga ganap sa buhay ninyo. Pwede yung maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang mga istorya kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maples Street, Iloilo City. Arina si Dave Alvarado and Joniel Alvarado with the song Vows. Good afternoon and welcome sa KLP. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. And you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Para yan sa mga lovers out there or maybe sa mga magpakasal gid, perfect, no? Vows by Janiel and Dave Alvarado. 19 minutos, makaligan ng takna nga alas 2, acknowledge ta lang ining pagpangamusta ni Mia sa Spokane, USA. Hello, Tita Regine, kay sa tanan nga mga nagapalamati, gapamati ako, halin sa Spokane. Gapangamusta lang sa tanan nga nagapamati dira sa aton nga lugar, dudugay man ako nga wala makaparticipate ba sa ako gid. Galantaw ako sa Bombo Radio sa online. So na-miss ko ang interview kay Lolo Dencio. Someday, kung may panahon, may email ko kag mag-participate liwat. Kumusta lang mga kababayan ko? Halong kita, Tita Regine. Gabamati ko sa interview mo subong, June 21, 2025. From Mia, sang Spokane, USA. Thank you very much, Gid, sa imo Mia, sa pagpangamusta mo. Kag ikaw man dira, ha? Halong ka man, and hope one day soon makabato naman kita sang istorya halin sa imo. Halin sa pagpangamusta ni Mia, diretso kita sa pagbasa sa atong mga kasaysayan. May luyag diri i-share. Si Tomas. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo kasi tanan nga katapos ang Bombo Radio. Tawag lang ako kay Tomas, nagaedad sang 65 years old, isa ka single father. Tita Regine, ang akong nga kasaysayan, malawig na nga nagligad, hapang hasta subong, nagatudok sa akong nga huna-huna. Nagaedad ako sadto, 22 anyos. Ga-eskwela ako, bali 3rd year college sa kurso nga nautical. Ang gagasto, ang magulang ko nga seaman. May classmate ako nga kabarkada ko gid, tawagon ta lang siya kay David. May kaya sa buhay, kagang tatay, isa ka kapitan sa barko. Magastos ang kwarta daw sa waay lang. Kung wala klase, ginahagad niya ako nga maglagaw. Ga-outing kami, gapaligo sa dagat, saka sa kabukiran, kaupod sa iya barkada. Kung kaisa, ginabalibaran ko. Kay ang pagtuon ko, ang ako niya ginaulikdan. Kay ginapanumdum ko, ang hambal ni nanay, nga mahuya ka sa utod mo, likawan mo ang barkada. Tita, hindi ako kalikaw, kay pero niya ako ginahagad. Balaan, sang December, bakasyon, wala ako kapauli sa amon nga probinsya. Ginhagad ako ni David nga mag-upod, kay may beach party sila.
Nagbalibad ako kay siling ko, mapauli ako sa amon. Nagsabat si David, may nulsol ka, damo bala chicks nga gwapa, nga imbitado. So nagsabat ako, kamo na lang, do hindi ako bagay. Para lang ina sa mga yaman. Ti ikaw, masalaan ka man nga yaman, siling niya. Sa kagwapo mo, damo nga chicks ang makagusto sa imo. Hambal niya. Alas 5 sang hapon, ara si David, nagsugat sa akon, sakay sa iya auto. Napilitan ako mag-upod, Tita Regine. Ang beach, malayo sa Guasang City. Sa Laktod, nakaabot kami, tita, puro may mga salakyan. Pag-abot namon, nagpinaligo kami, tapos nagpanyapon. Tita Regine, kadamo sang ilahanda. May lechon, tapos halos seafoods, dalago nga isda, talaba, sugpo. Tapos panyapon, nagbalik sila paligo. Ang mga babae, puro nakabikini. So sige na ang imnanay, puro sa imported ang alak. Gatigsim-tigsim ako, kay hindi ako naanad sa imported nga ilimnon. Diri mo makita, tita, ang mga babae, sosyal na sosyal. Sa dalayon ko nga tigsim-tigsim, nahubog ako. Sila, sige ang disco, kag patukar sang video ke. Nadumduman ko, natulugan ako sa bangko nga kawayan. Pero sa makamata ako, ara na ako sa isa ka kwarto. Wala na ako pantalon, gahublas ako. Nakibot ako nga may babayi sa tupad ko, halos wala man bayo. Sa kakibot ko, dali-dali ako nagsulob sang bayo ko, kag pantalon. Dali-dali ako nagkadto kay David, kag pamangkot ko siya. Kung sino babayi sa tupad ko, kag sino nagdala sa akon sa kwarto. Sabat ni David, ambot, hubog man ako. Dugay-dugay, ara ang babae, ga-eskandalo, gasinggitan kung sino ang naghimulos sa iya. Kag kinahanglan, panindugan gid siya. Kung hindi, hambal niya, kasuhan ko siya. Tita Regine, halos gakurog ako sa kakulba, kay ako ang ginpuntirya. Gasinggit-git, kay ara ang ebidensya, siling niya ang imutualya, gatabon sa akon, bastos ka. Gindala ako sa munisipyo sang among nga banwa, ara na ang iya tatay kag nanay. Isa kami mataas nga rangko sa military. Ginhusay kami. Garason ako nga saling ko, sir, wala ako katandog sa iya. Wala gani ako makakilala sa iya. Siling sang iya tatay, para makalikaw sa gamo, pakasali lang ang bata ko. Tapos, ipatawag ang imo ginikanan, kag ipaatubang sa amon. Ginpatawag ko sila, tita. Halos sakiton ako sang akong tatay. Ang tanan nga buyayaw, akon. Siling ni nanay, paano ang pag-eskwela mo? Ginasingganan ka, nga likawan mo ang barkada. Sabat sang tatay sang babae, wala problema ang pag-eskwela, kami ang bahala. Bulan sang Pebrero, ginkasal kami, tita. Dumalagyo ako, kay wala gid ako luyag sa amo nga babae. Nagpuyo kami, gindala ko siya sa amon probinsya. Grabe ang batasan niya, tita. Ginabala niya ako nga, diri mo ako paestaron sa balay ninyo? Halos kasilyas lang ni namon, kabaho. Ang pagkaon, para lang ini sa ido. Sabat ko, pasensya ka, imo ini gusto. Ano akon ini gusto? Imo ni sala. Ibalik ako sa amon, siling niya. Nagbuyo kami sa ilabalay, maayo man ang pagtamod sa akon sang iya nga ginikanan. Sige ang eskwela ko. Pila ka bulan, nagbusong siya. Mas nagrabi ang batasan. Permi niya ako ginaeskandalo. Ginahambalan ako. Ano? Hasasan o mapasagod ka lang? May bata ka na, pila ka adlaw. Bulan sang Agosto, nagbata siya, isa ka babae. Diri pagid, nagdugang ang malain nga batasan niya.
Ginabayaan niya ang bata. Permi galagaw, gapanahor. Isa kagabi, nagpauli siya, tama kahubog, gasinggitan. Abrihi ako! Ginabrihan ko siya. Ginsinggitan niya ako nga. Kaatrasado sa imo. Siling ko, inaya lang ang tingog mo. Mabugtaw ang bata mo. Siling ko, sabat niya. Wala ako bata. Kag hindi inaimo bata, sagad kasi nasagod. Kag magkadlaw todo. Daw nakibot ako, Tita Regine. Wala ko ginsapak kay abi ko, bunga lang sang iya kahulugbon. Pagkaaga, antes ako magkadto sa eskwelahan, naghapit ako sa kay David. Pagkita sa akon, kumusta niya ako, sili niya, pre, kumusta ang bata naton? Daw nakibot ako, tita. Siling ko, ano nga aton? Akon lang bata. Hindi ba na pare? Dason nga bulan, bunyagan mo na ang bata naton? Hambal niya. Pareho lang ina, kay ti mamaninoy ako. Ari, may pasalubong ako. Natrasado lang ako sa pagdala sa inyo. Isa ka karton nga diapers, kag 5 kalata nga gatas. Kumusta gali si misis mo? Nagsobra ang batasan? Daw hindi makaon? Dason nga si Mana, tita. Ara si David. Gusto niya makita ang iya kuno bata. Damo ang dala niyang regalo. Wala ko ginbaton ang iya mga dala. Ginambalan ko siya. Pare, prangkahon na lang kita ha. Sino ang matuod nga naghimulo sa kay Rose? Sabat ni David. Pare, balaan mo sa amo to nga tion, hindi pa ako handa sa pag-atubang sa amo nga pangabuhi. Kag nahadlok ako kay Papa nga pauntaton ako sa pag-eskwela. Nagsabat ako. Te ako, way ka maluoy sa akon? Ginguba mo ang puturo ko. Nibalaan mo, pigado kami. Ako pa ang gintunto mo? Siling niya, pabay lang pare, buligan ko ikaw sa pagsagod sang bata naton. Ano nga naton? Wala ka bata. Akon siya. Kag kutob karon, hindi ka nasagad padala sang konsumo sang bata. Kay ihaboy ko ina sa imo. Kag dulaon mo sa pensar mo nga may bata ka. Saguron ko siya, bilangon ko nga anak ko siya. Hindi mo siya makuha. Tita Regine, wala ako kahibalo nga ara gali. Gapamati ang asawa ko kag ugangan ko. Halinsad to, nagbag-o ang batasan sang asawa ko. Bulan sang Mayo, nagpadavaw ako, dala ko ang bata, ginbalabagan ako. Siling sang asawa ko, natun-an ko na nga palanggaon si baby, labi na gid sa imo. Palangga ta ka, sabat ko. Hasta subong, wala gid magtubo ang pagpalangga ko sa imo. Palanggaon ko ang bata mo, bisan hindi akon. Sa laktod, napadako ko ang bata, wala na ako mga sawa. Nagaedad siya subong 18 years old. Nagpauli ako sa Iloilo, sang magmasakit ang nanay ko. Wala na ako magbalik sa Davao. Gapanguman na lang ako. Tita Regine, diri na lang kutob ang kasaysayan ko. Salamat sa pagbasa mo sang kasaysayan ko. Ang tagpadala, Tomas. Kung kaysa akong maglahog ang kapalaran, parte, no, in just one snap of a finger, magabag-o ang imo nga kabuhi. But I admire ang imo nga very loving heart, especially para sa bata. No matter nga nabalaan mo kung sino gid ang matuod nga amay, but ginako mo nga imo gid anak. Maybe because napalangga mo na gid ang bata kag from the very beginning ang imo nga pag kabig sa iya is imo gid kaugalingon nga bata bisan pa nga masakit para sa imo nga nabalaan mo nga lain gali no ang matuod nga amay kag gintunto ka gid sang best friend nga imo nga ginakabig
amo nang pinakamasakit sa tanan, no? The very person nga ginaasahan mo, nga amo ang mangin masaligan mo, mapatihan mo, kag ginaasahan mo, no? Nga hindi maglaglag sa imo, hindi maghimo sang malain sa imo, pero amo pagali ang naghimo sang tanan nga mga kasakit. But anyhow, I know nga as a father, you are fulfilled as a father because ginpalangga mo gid sa matuod ang imo nga anak. And by the reason nga wala gani ikaw magpangasawa, wala gid dyan nagtubo ang imo nga pagpalangga sa nanay sang imo nga bata. But sige lang, I know bisan nga wala ikaw ya partner, pero fulfilled ka gid being the father sang imo nga anak, nga imo gid nga ginakabig nga matuod nga anak. Salamat gid sa imo Tomas ang pag-share mo diri sang istorya sang imo nga kabuhi. 33 minutos makalipas ang takna nga alas 2. Magapanumbalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo diri sa kahapon lamang program. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba lang ang mga bata nga mahilig sa With this story coming from Manang sang Lambunao, my ever dearest, Tita Regine. Tita, mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Ako may kasaysayan man nga hindi ko makalipatan sa akon nga pagpangabuhi. Ako tita, isa ka dalaga, nga ang tanan nga sugo ni tatay, akon ginasunod. Ako tita nagaarado, kag 5 ka bilog akon ginabantayan nga karabaw. Kag tapos arado, nagabayo ako sang humay, kag nagasasa pagid ako amakan. Pag-abot tita nga 2nd year high school na ako, ang edad ko sadto 18 years old. May mga tao, tita, na naluyag sa akon. Pero ang iba guro, tita, love to look, ashamed to talk man. Sino, timo nagapangaluyag sa araduhan man. Sige, tita, arado ko. Pag alauna sa hapon, ara na sa puno kabugaw, nagapungko ang isa nga residido siguro. Tita, tawagon ta lang siya sa kay MD. Hambal ni MD. Sano paayhan, matapos dayang araduhon man? Sabat ko, kung makasabog si tatay sang humay, tapos doon ang problema mo. Tita, kundi tapos doon ang problema ni MD, kag si tatay gali, tita, nagapamangkot gali. Siling niya, abi balanga, ina bala tita kada hapon, mga 3 p.m. hapon, may tawagid si tatay. Kag ara si MD, kag isa ko katiyo, kag si nanay. 4 sila, nagainom tuba. Nagainistorya sanda, ay gali, parte sa akon.
Nagsiling si MD kay tatay nga kuhaon ko ang akon amiga. Dodamo nagapangaluyag sa iya. Sabat ni tatay kay MD, naluyagan mong bata ko, nga tama di ka suplada nga bata. Subang pasimanang ang tawag sa akon tita. Nagsabat si MD, nga kun makuha ako lang ang magduhol sa iya. So madason tita nga adlaw, naghambal naman si MD kay tatay nga, mamalayi na sanda. Tita, waay gid ako makabati, parte sa pagigugma. Amo gid tita nga istorya nga waay ko mabatian sa kay MD. O galing tita, mag-abot gani si MD, may kiss lang tita, left and right. Amo lang ina, ang ako nabatyagan sa iya. Pagdaso naman tita, kasal nang inaistoryahan nanda. Kagintalana ng amon kasal, May 30, 1972. Pag-abot tita sang adlaw sang amon kasal, kundi nag-ilis ako sang akong trahe, gikadtuan ako sang akong tiya nga laon, kagluniton sa hita. Kundi tita, pati yanubyo ko nagilibion man, kag magsiling, masige lang, agwan tahon ta lang, kay amo ina ang naabutan ta. Kag tita, 4 gali ka baboy, amon ginihaw, kag madamo ang amon bisita. Kag tita, may radyo pa tita sadto ang amon kasal. Abi mo, amon kuring kag mga ido, nagpalagyaw isa ka semana, wala ka pa uli. Pagpauli isang kuring nga 3 ka bilog, nagniwang sanda tita, amo man ang mga ido. So ibali ko gali tita, ako gali, nakabata, 4 ka bilog, 1 ang lalaki, kag 3 ang babae. Pag-abot, tita, June 11, year 2000, na-stroke ba na ko tita. Kag subong, 3 times na nga na-stroke. Subong titang bana ko, nagaedad 73 years old, senior na, kag ako tita, senior naman. Kag bana ko, nagabatang, nagapungko na lang tita. Kag tita, hasta na lang diri ang akon malawig nga kasaysayan, kag madamo gid nga salamat sa pagbasa sini. May background nga Together Again ni Eddie Peregrina. Pamugid ang wala kita ha. Tita, tawag ako sa kay Manang sang Lambunaw. Kag okay lang. Next letter naman. Palihog basa Lunes sang hapon. Manang sang Lambunaw, I know, nagapamati ka gid because Lunes na kita sang hapon, kay ginabantayan mo gid ang ato nga pagbasa sang imo nga kasaysayan. Ano ang natabo sa mga kuring kag ido nga ang naglalaya sila kag isagid ka semana. Dinta na sila nagkadtubay. Parup danay pa sila naglayas, parup danay man sila nga nagbalalik. Tapos pagbalik nila, mga niwang na sila. Ay, sila kaintindi nga. May punsyon to sa inyo, may kasal to. Tapos naglalakat sila ya. Kung di kanugon lang to, sang mga sikag to, kag sa mga sobra to, nga ginapang haboy lang to siguro. Tani ilapat to. Sayang. Anyway, amo na yung nag-catch sa akong nga attention. No? But anyway, bawa nalunitan ka pa yung imo nga tiya. Kaya 18 ka pa lang mo, no? Tapos nagpamana ka, no? Ay, siya kabalo nga. Ang mga nag-inistoryahanay, ang mga ginikanan ninyo, mugina, no? Sa itong unang panahon. Pero subong, ang mga ginikanan, wala na yung ginapabalo, no? Sang iban ng mga bata, nga mapakasal, nagali sila ya, ay ambot. Anyway, 2:41 ang ating oras. Magabalik kita with more stories para sa inyo. Ini si Tita Regine, ini ang KLP. Magabalik kita with a letter coming from Lolo Dencio. Plazuana de Iloilo. Billboard of Activities for June 22 to 28, 2025. Ang ini nga weekend amo ang ulihing Sabado sang bulan sang Hunyo. But this does not mean
that it's the least of all Saturdays of the month, Bangod ang Binhi Band is due to entertain you with their great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa June 28, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa June 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o maestro samtang nagadiscuss Sa 44, ari na ang sulat ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Bayong hapon sa imo, kag sa tanan nga managpalamati sa imong mga programa kahapon lamang. Inday, ining ako nga sulat, parte sa pangabuhi. Nga halos ang tanan nga balaklon, tama ka mahal. Pati ang pamasahe, nagtaas man. Ang ako na obserbahan, ang pagpila, linya. Bisan sa pagkumpisar, mapila ka. Sa pagkalawat, mapila ka man. Ano Inday, nagsobra na gid ang tawo? Sa pagbakal sang grocery sa mall, mapila ka pa. Diri sa amon, may butika na kinahanglan, aga ka pa sa pagpila. Kay kung maulihi ka, maabtan ka sang hapon. Ambot, Inday. Do hindi man baratong ilabulong. Diri sa isa ka butika, malawig man ang pila. Halos senior citizens, matawhay, kay may number sila ginahatag. Nadumduman ko pa, nagaedad ako na pulo ka tuig. Nag-uso ang baligya sang bugas nga RCA, 85 centimos ang gantang. RCA gid man na. So grabe ang pila, gadilinumog ang tawo. Inday ginapananaw ko, kung magbaligya sang bugas nga tag 20 ang kilo. Ano yan ang pila, no? Siguro ang pila malawig pa sa train. Inday Regine, ang pinakasalumpaan nga pila, kung bastante lang ako sa kwarta, hindi gid ako magsugod penitensya sa pagpila sa duha ka hospital sang gobyerno. Diri mo makita, no, ang mamalatsyon na gapila. Amo ini ang siling nila nga dead on arrival. Paano? Gahi mo mugto na, gapila pa? Naagyan ko iniinday sa ma-hospital ako. Gasinggit na ako sang kasakit, pero mapila ka pa. Okay man, kay gina-examine ka man. Galing, ara ka sa gwa sang hospital, gapila. Nagpila ako, alauna sang ugto, naabtan ako, alas 8 sang gabi. Wala agad ako ma-admit, kay ang pila sang pasyente, tama kalawig. Nagsaylo kami sa Mandurriao. Alas 8 sang gabi, wala agad ako ma-admit. Alas 2 sang aga, sige ang inabot sang pasyente. Alas 2 sang aga, minag-abot, isa ka pasyente, gapaligo sang dugo. Kadamo sang iya pilas. Ang pinakagrabe, ang pilas sa ulo. Gataplik ang panit, sa iya agtang, gagwa ang tulan, sa iya ulo. Gasinggit, nga buligi man ninyo ako.
Ay, inday, madugay, maasikaso. Siguro, kung nadugayan, napatay, kay mahubsan sang dugo. Di masiling sila, DOA. Inday, makaluluoy ka lang kung pigado ka. So, nagligad nga si Mana. Nagpa-examine ako, alas 5 sang aga. Dito ako sa pagpila, tama kalawig sang pila. Maayo, ginpasalot ako sang security guard. Ginkuhit ako sang isa ka babae. Sila niya, sir, para lang na diri sa senior citizens. Nagsabat ako, anong pananaw mo sa akon? 18 years old? Hara ka naman, lo. Nagkilinadlaw ang mga tao. Nagsabat ang yabana, balan mo, alas 3 pa lang, ari na kami diri. Nagsabat ako, anong labot ko? Nagsabat ang asawa, bago ka lang, nakauna ka na sa amon? Nagsabat na security guard, kaina pa na siya diri, galing ipapungko ko siya. Nakakuha ako, number 1. Galing inday, alas 9, nag-abot ang doktor. Tinagdugang ang kibol sang buli ko sa pagpungko. Natapos ang akong examine, alauna sang hapon. Nagpanyaga ako anay, antis dalon ang akong nga reseta sa malasakit. Tapos, balik sa ila butika sa pagkuha sang bulong. Ang masubo, kay waay stock ang ila butika. Te, bakal ka na lang. Miyerkules nga adlaw, nagkuha ako sang results ng akong ihi, upod ko ang hinablos ko, siya ang nagkuha. Samtang gahulat siya, ginsinggitan siya sang staff, nga sila niya, pila ka. Tinagsabat ang hinablos ko, nga mapila pa ako, kay duha man lang kami ang pasyente. Kag hindi mo ako pagsinggitan, kay tawo ako, hindi ido. Di naman ko tang isa ka staff. Ano man ang kuhaon mo? Sabat sa hinablos ko. Ang result sang ihi sang tiyo ko. Amo to, ginhatag dayon. Inday Regine, kung may kwarta lang ako, hindi na ako sagad pinitensya sa pagpila sa hospital nga ini. Kay kung hindi ka mag-ayo, madugang ang balatian mo. Kung may kwarta ka sa private, tihuo, matawhay ka, galing ang tanan nga tinago mo, mahuwas. Katulad sa mga hospital ako, ang balayran, 180,250 pesos. Naglibog ang ulo sa mga hinablos ko. Ginalamutan nila, galing kulang gihapon. Maayo lang, madamo nga politiko ang nagbulig. Sang pagwa ko, ayo ang balayran, 250, naakig ang doktor, nagsinggit siya, wala ako gapaayaw, kag wala ako gabaton sang senior citizen. Gwa, kadto ka sa sekretarya ko. Sabi mo, inday, kurog-kurog ang lawas ang hinablos ko sa kahuya. Ay, ang butinday, sa pagkalaw, ay, paami nga doktor, ang hitsura daw dapaw. Parte ka naman yung mga lulo, Putot ini siya, kagbuyunan. Tani parisan, maniya, belang iya batasan, no? Bisan laway ka lang, kung maayo ang batasan, santos ang pananaw ko sa imo. Inday babae, gali ini nga doktor. Sang ma-admit ako, kada gabi gasulod siya, ginahikap-hikap lang niya ang tiyan ko, kag tumukon, kag magsiling. Kumusta? Masakit pa? Pagwa niya, dayon ko hambal nga, ato na, 3,000 na. Nagtumok lang sang tiyan ko, 3,000. Kadlaw ang nagabalantay sang pasyente. Ang amon family doctor, kagwapa, mabuot, kanami batasan, maluluyon. Kunda mo ang sample sang bulong, napanghatag niya. Ti ang iya pasyente, gaalalawas. May 28, alas 5 sang aga, didto na ako sa hospital sa pagpila. May pasyente nga babae, ambot, kung nagabusong, ginasabgay ang iya nga tiyan, gakinuriit, gapila, upod ang iyabana. Ginabalan kong iyabana, nga ang ginapapila mo, ng mo asawa, tanigin papungko mo, ikaw lang ang nagpila. Amo to, ginpapungko niya. Nakakuha ako number, maayo manubo, ambot inday. Siguro gapalamungol ako,
Kapila nagali, ginlawag ang number ko. Amo to, nagkadto ang security guard sa akon, kag mamangkot kung ano ang number ko. Ginpakita ko, sabat niya, katatlo ka na ginlawag. Bisan gasakit ang arthritis ko, nagsaka ako sa mataas nga hagdan. Natapos ang akon examin, alas 12. Kadamos ang akon nga reseta. Nagkadto ako sa malasakit. Natingala ako, katawhay, wala pila, gali, wala stock nga bulong. Ti, bakal ko inday, kamahal. Nakalambot 2,800 pesos. Sa pagkuha ko sa akong premyo, ginhatag ko ang hinablo, or ginhagad ko ang hinablos ko. Mamahaw diri sa gabaligya siopaw nga dalag ko. Abaw inday, tama kalaba sang pila. Ambot inday, kung mapatay ang tawo, mapila ka man sa pag-atubang kay San Pedro. Inday, hasta na lang diri, ang suki mo sa kahanginan, Lolo Dencio. Bukadamo naman sa mga ginpang payuhom mo sa sininga hapon, Lolo Dencio. Siguro no? Kaya sa mga comics, sa mga libro, ang depiction nila, no? Kung before kay San Pedro, mga tao nga nagalilinya, especially siguro kung may mga damo ka, mga kadungan, siguro no? Nga mangita na sa ngalan mo dito sa kay San Pedro. Basi may pila, guro gyapon no? Lolo Dencio. Kag, well, I understand, no? Kung ano kabudlay para sa imo, senior citizen na, may ginabatsyag, but yet, kung kaisa, ikaw lang isa, no? Ang nagalakat, kaya hindi available, ang kung sino ang pwede mo nga hagaron, so nagamatumato ka na lang. Timayo lang kay Tisubong, kung may mga pila, may ara pila sang mga priority lanes, no? Para sa mga senior citizens, para sa mga PWs, or para sa mga PWDs, tapos sa mga nagabululusong. Amugid na, sige lang. Palabayon, ta na lang ang ini nga mga butang, no? Lolo Dencio, hindi ta na lang ini pag-ugtasan, lantawon ta na lang. Kag itulon ta na lang sang aton nga laway. Di mo gid na bisan sa diin, pila ka gid. Bisan magwa ka kwarta mo, pila ka man. Salamat gid sa liwat, Lolo Dencio, sa mga istorya ang ginapalabot mo diri sa KLP, kag hindi lang nagay ka ugtas, may lang sa gihapon. 2:55 ang atong nga oras, magapanabalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo. Ang salatiri ni Lola Amparing, my dearest Tita Regine, subong napisanan naman ako nga sumulat, kay gintanaw ko lang akong wristwatch, kay mga 1 hour pa nga hulat ko sa imong programa. Tita, may luyag naman ako nga isaysay, i-share sa imo. Kahapon, nagkadto ako sa Banwa para nga mag-condole sa bereaved family, sang best friend ko, nga neighbor namon. Buwas ang burial. Diba sa hindi ako maka-attend, kay wala ako upod. Badan mo tita, ang akong i-share sa imo karon, parte naman sa ako na estaran, sang wala pa ma-demolish ang akon nga balay. Sang nagapahuway-huway ako, nagahulat sang programa mo, hindi ko gid mapunggan ang ilig sa mga luha ko. Kaya ginapanulo ko pa, ginapananaw ko ang akon nga lugar, labi na ang mga fruit trees ko nga ready to be harvested. Mga vegetable gardens ko nga nagakalalabit lang ang mga bunga sang amarguso, patola, kag iban pa. Amo na gani tita, it reminded me. Namana ako sa may contentment and really may happiness nga may sariling puluyan kag reyna ka sa imo tahanan.
Tita ako nadumduman, ang tanan-tanan nga kasiyahan sang una. Bisan subong sitting pretty ako, pero tama, gid kay iba ang sitwasyon mo kung wala ka sang kaugalingon nga puluyan. Nga bisan bahay kubo lang kung may sarili ka nga imo. I-share ko sa imo naman ang buhay ko mulang noong di pa ako nag-schooling, elementary, high school, college, kag nagmaestra. Dako gid ang akon nga pagpasalamat nga may nagpamasyar diri sa akon gali, no? School muse ini siya kahapon. Nagpamasyar siya, school muse ini siya kag ang bana niya hinablos ang bana ko. Naga-teach man sa the same school sa Rojas City. Isa lang ang ila anak nga babae, grade 4 sa elementary. Ang bana do naga-teach man sa nautical or marine engineering sa Perpetual School. Madamo ang pasalubong sa akon nga masugpo. Wow, malalaking pasayan. Talagang mga mababait sila sa akin. Kag may mga pictures pa siya, no? Again, pakita sa akon, kuha sa tong birthday ko, April 11, 2023. Kahapon lang ginhatag sa akon. Nagaprogram ikaw sa nag-abot sila. Kag siguro after 1 hour, nagpauli sila. Kag mabalik na lang ko sila, All Souls Day, sa November 1 and 2. Tita Regine, susubong, medyo nasubuan ako. Kag bigla nga nagtulo ang luha ko sa nabalitaan ko nga napatay na ang best friend ko. Kag neighbors gid kami ni sa Santa Barbara. Pay po ko kabalo kung anong kinamatay niya nga sakit. Siya ang ginahambaw ko sa imo sadto nga sa akon gid permi wala nagakadto para maghulam sang kwarta, ibakal sa mga maintenance nga bulong sang bana niya. Permi ni siya nga nagahulaman sang kwarta, pambakal sang bugas, tapos sudaan nila. Ti sa kaluoy sang Dios wala man natabo nga wala siya nakahulam sa akon. So bisan pila lang. Naluoy gid ako tita sang pagsaylo ko diri nga hindi na makakadto sa akon. Balan mo tita Reg, halos kada semana o bulan nagahuram sa akon bisan pila lang nga amount kag naluoy gid ako kay nagatululo ang iyang mga luha. Ang isa nga anak nga babae nga single mother man nga duha ang anak nga nabilin sa friend ko nga ini. Isa ka lalaki college na kag ang babae high school pa lang. Ti pila man lang ang sweldo kay domestic helper man lang ang trabaho sa Singapore. Siguro mga 1 year pa lang namatay ang anak nga lalaki niya. Sa banta ko tita ba si heart attack kay ang maintenance niya para man sa heart. Amo ini siya tita ang ginsugid ko sa do sa imo nga ang mga utod, bayaw, mga kahinablusan, panay mga professionals, teachers, employees man sa munisipyo, may nagapautang man ang nabatian ko pero sa akon pa nagadalagan kung kwarta ang kinahanglan sa bulong, bugas kag sudan. Abi mo tita naluoy gid ako. Pagkabalo ko kay inasang aga sang natabo. Sang June 2024, okay. Nagkitaay pa kami sa sementeryo, paglubong sang akon bayaw. Nagkadto siya sa akon kay magsiling ng amparing, ang duster nga birthday gift ko sang birthday mo, ara man gihapon, kay wala kami kakadto sang birthday mo. Tinaghihumay kami nga duha, upod man sang iyabana sa tupad niya. Abi mo tita, siling niya pa sa akon, sang dito pa ako sa Santa Barbara, wala na ako sang hulaman. Tita, I was also expecting nga makadto sa akon in times of necessity or kung maghulam. Wala man kakadto sa akon. Really, Tita Regine, I was expecting her to come and visit me, pero wala man. Kag pagbuot sa mahal nga Diyos, nga nagkita ay kami. All smiles, sa nagasugilanunay kami sadto. And that was the last moment nga nagkita ay kami bago siya ginkuha ni Lord. Ginapangamuyo ko lang ang iya nga kalag sa aton nga Ginoong Hesus kag tani, no, bisan halimbawa niya at awa ng mahal na may kapal, bigyan ako ng good health and strength kag palawigon ang kabuhi ko. So I have to close now. Madamo nga salamat sa inyo tanan. More power to your program. Ang payo ko sa lahat na katulad ko nga kung may sobra-sobra ka, huwag maging kuripot kundi bigay agad ng tulong kung kinakailangan. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Madaming salamat sa liwat. Lola Amparing.
Well, I guess with the story of Lola Amparing, this is it for us para sa sininga adlaw sa Lunes, June 23. Balikay kita tomorrow with more interesting stories nga i-share sa inyo. Kag ikaw, basi may istorya ka man din nga puwertigid ka nami. Pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat nyo kag ipadala lang sa kahapon lamang program DWFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas nga ginabantayan nyo gid kada hapon pagkatapos ang kahapon lamang program si Toyang Ermitania. And then pagasundan sa Provincial Jail kag ang Dear Diary. So, thank you very much kids sa inyo tanan. See you again tomorrow. Sa gihapon na ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.